Kabanata 1291 hanggang 1300. Kabanata 1291 walang kapantay na henyo. Tumigil ang oras sa sandaling ito, ang tumatalon na mga pangil ay nakasabit sa ere, habang sina Benson Wilcox at Huhey ay bahagyang nakabuka ang kanilang mga bibig, hindi ng ahas na gumalaw. Siyempre, si Cassidy din ay hindi ng ahas na gumalaw. Namula ang kanyang mukha at saka namula, humihingal ng mabigat, nanginginig ang kanyang braso, nanginginig ang kanyang mga binti, nanginginig ang kanyang buong katawan, at hindi makapaniwalang tumingin siya kay Abraham Nash na nakatayo mismo sa harap niya. Ang itim na patpat na iyon ay idiniin sa kanyang lalamunan, bahagyang itinulak ng kabilang panig, at ang kanyang lalamunan ay tutusukan, pagkatapos ay lalabas ito sa likod ng kanyang ulo, at pagkatapos ay siya, isang henerasyong Divine King ng Breakback Mountain, ay mamamatay. Oo, ang kasalukuyang sitwasyon ay isang lower heavenly god ang may hawak na malaking itim na patpat sa lalamunan ng isang mid-level god king. Dalawang galaw lang din ang kinailangan, sa una ay natalo si Abraham Nash, pero sa pangalawang galaw, naglabas si Abraham Nash ng mga magic treasures at direktang nabasag ang kanyang palad, mga braso, at ang kanyang bibig na puno ng mga ngipin ni Neil, na nakabigti ng sinulid. Gusto mo bang mamatay o mabuhay? Sa katunayan, binawi ni Yusuf Zok ang kanyang kamay, dahil ang Kunlun stick, na maaaring lumaki ng walang hanggan, ay kailangan na lamang lumaki ng 1 pulgada, at walang alinlangang mamamatay si Cassidy. Gayunpaman, wala siyang malaking galit kay Cassidy, at kung isa sa alang-alang na nangako na ng katapatan sa kanya sina Zayden Newton, Quickshot, at Sir Speedy, bagamat hindi nila siya pagtataksilan, mayroon pa rin silang sariling malayang mga iniisip at damdamin para kina Cassidy at Breakback Mountain. Tutal, magkapatid na sila sa loob ng maraming taon. Kaya, kung papatayin niya si Cassidy doon mismo, maaaring malulungkot si Zayden Newton at ang iba pa. Siya ay isang taong ganoon, para sa mga taos pusong nangakong magiging tapat sa kanya, lagi niyang tinatrato ang kanyang mga tao ng may lubos na pananampalataya at pakikiisa, kahit na sila ay kanyang mga alipin, hindi niya sila kailanman tinatrato ng ganoon. Nang inig ng mas malakas si Cassidy nang marinig ang tanong ni Yusuf Zok. Sa totoo lang, sa sandaling ito, nahaharap siya sa tawag ng kamatayan, ngunit ang ideya na maging alipin ng iba ay hindi matiis. Kung hindi ka sasang-ayon, pwede kitang patayin muna, saka ko patayin sina Wolf Fang, Huhey, at Benson Wilcox. Malamig na sabi ni Yusuf Zok. Huwag mo sanang patayin ang kuya ko, handa akong magpasakop sa iyo. Sigaw ni Wolf Fang, pagkatapos ay napaluhod, pakiusap, huwag mo nang patayin ang kuya ko, ang ikapito kong kapatid, ang ikawalong kapatid ko. Tunay ngang kayang yumoko at magunat si Wolf Fang. Ungol, sinubukan ni Cassidy na magsalita sa puntong ito, ngunit dalawang ungol ang lumabas at hindi siya makagawa ng kahit anong ingay, dahil talaga sa patpat na nakadikit sa kanyang lalamunan. Pero sa sandaling ito, bigla niyang ipinikit ang kanyang mga mata at sa sumunod na segundo nang idilat niya ang mga ito, dahan-daang yumuko ang kanyang mga tuhod, tumingin siya kay Yusuf Zok ng may komplikadong mga mata, at sa wakas, lumuhod siya. Kuya, namula ang mga mata ni Huhey at Benson Wilcox, at muntik na silang sumugod para iligtas siya. Sa sandaling ito, biglang sumigaw ng mariin si Yusuf Zok, Zayden Newton, Quickshot, Sir Speedy, lumabas kayo. Narito, ang tatlong demonyong si Zayden Newton na kanina pa balisang pinagmamasdan sa bundok, pawis na pawis. Talagang natakot sila na baka patayin ni Yusuf Zok si Cassidy, kaya nang marinig ang pagtawag ni Yusuf Zok, agad silang nag-iba ng anyo bilang tatlong guhit ng liwanag, nagmamadaling lumabas, lumapag sa likuran ni Yusuf Zok, at lumuhad sa isang tuhod, sabay-sabay na sinasabi, pakiusap, Panginoon, huwag mong patayin ang aming nakatatandang kapatid, huwag mong patayin ang aming mga kapatid. Ano, guro, nang inig ng malakas ang katawan ni Cassidy, at sina Huhey, Benson Wilcox, at Wolf Fang ay lubos na natigilan, ang kanilang tatlong kapatid ay talagang naging alipin ng Abraham Nash na ito. Malamig na sumanghal si Yusuf Zok, kung hindi lang dahil sa kanila ni Zayden Newton, sa tingin mo ba bigla na lang akong umatras? Ilang bandido, isang mid-level god king lang, hindi man lang kita sineryoso. Pakawalan mo ang iyong banal na kaluluwa. Malamig na singgal ni Yusuf Zok,
biglang pinalalapot ang Soul Essence Blood, at itinutok ito sa noo ni Kasede. Whoosh! Sa isang tislap ng dugong liwanag, ang kaluluwa ni Yusuf Zok ay lalong lumalim na may bagong marka, habang si Kasede ay malalim na ibinaon ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay namumula. Pang-apat na kapatid, pang-pito at pang-walo na mga kapatid, huwag kayong magkimkim ng sama ng loob. Ang ating Panginoon ay isang walang kapantay na kababalaghan sa panahong ito, naglilingkod sa ilalim niya. Ang ating mga inaasahan sa hinaharap ay walang hanggan, at ang Panginoon ay tinatrato ang mga tao ng maayos. Huwag kayong lumaban. Makinig kayo sa pangatlong kapatid, hindi kayo sasaktan ng pangatlong kapatid. Tama na, hahaha. Kasabay ng tawa, tumalon si Langya at tumakbo sa harap ni Yusuf Zok, nakapikit at pinakawalan ang kanyang kaluluwa. Patuloy na ginamit ni Yusuf Zok ang Essence Blood para sa pagtatatak, at mabilis na inalipin si Langya. Sina Huhei at Benson Wilcox ay mga Diyos sa mataas na langit, at ngayong ang kanilang mga nakatatandang kapatid at ikatlong kapatid ay naging alipin na ng iba, wala na silang ibang pagpipilian kundi ang lumapit kay Yusuf Zok at ipikit ang kanilang mga mata. Patuloy na gumamit si Yusuf Zok ng mga orasayon para alipinin sila, at ilang sandali pa, ang 7 pinuno ng Breakback Mountain ay pawang nakaluhod sa harap niya. Nanatiling nakayuko si Kasede, diretsyong tumingin si Langya kay Yusuf Zok, hindi malinaw kung ito ay galit o hinanakit, tahimik din sina Huhei at Benson Wilcox, at si Zayden Newton at ang iba pa ay nakatitig din sa mga mata ni Yusuf Zok. Pagkatapos ay sumulyap si Yusuf Zok sa kanila at sinabing, huwag ninyong isipin na ang pagiging alipin ko ay isang kahihiyan. Gaya ng sinabi ni Zayden Newton kanina, sa pagsunod sa akin, ang iyong mga inaasam sa hinaharap ay walang hanggan, at lagi kong tinatrato ang aking sariling mga tao ng patas at makatarungan. Narito ang 14 na banal na mga pitch, isa sa 4 na dakilang kababalaghan ng kaharian sa langit, kumuha kayo ng 2, at kainin ninyo ang mga ito. Magtatanam ako sa kabundukan, pagkatapos mong kainin ang mga banal na pitch, bumalik ka at magulat sa akin. Whoosh! Swoosh 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 swoosh! Mabilis na lumapag ang mga divine peaches sa mga palad ni Kasede at ng iba pa, at si Yusuf Zok, pagkatapos ihagis ang mga divine peaches, ay dumiretso sa mga bundok. Natigilan si Kasede, gayon din si Langya, habang si Zayden Newton at ang kanyang mga kapatid ay hingal na hingal. Pinaghihinalaan nila na ang mga pitch na ito ay pambihira, ngunit wala silang ideya na ang mga ito ay tunay ng mga banal na pitches. Mga banal na pitch, mula sa pamilya Goodman. Ang mga banal na pitch na namumunga lamang minsan sa bawat 100 at 800 milyong taon. Muling nang inag sa tuwa ang katawan ni Kasede, ang maalamat na kataas-taasang banal na bagay, kahit isa siyang banal na hari, wala man lang siyang kwalipikasyon para tingnan ang mga ito, ngunit ngayon, binigyan lang siya ng bagong Panginoon na ito ng 2. 2 pitch, at sariwa pa ang mga ito, mayroon bang mga sariwa ang pamilya Goodman? Kaya ba ng pamilya Goodman na magbigay ng 14 ng sabay-sabay? Mga Diyos ko, anong klaseng tao ang ating Panginoon para maging ganito kabukas palad? Hindi kaya kinuha niya ang Divine Peach Tree mula sa Goodman family. Natuwa si Langya, medyo nadismaya siya dati, pero ngayon, napakabukas palad na ng bagong amo na ito, na nagbibigay sa kanila ng ganitong kayamanan ng walang karamo, kaya tama ang desisyon nilang sumunod sa kanya. Kuya, pang-4 na kapatid, hindi mo alam. Nag-isip si Zayden Newton at saka sinabi, bago tumawid sa kapigatian, 4 na araw nang kinakain ng Panginoon ang mga divine peaches na ito sa bundok, at nakaubos ng kabuuang 8,666 na peaches, wala kaming ideya kung saan niya nakuha ang napakaraming divine peaches. Pagkarinig sa mga sinabi ni Zayden Newton, halos matakot sina Huhei at Benson Wilcox sa mga kilati, nakakain ng mahigit 8,000. Paano iyon naging posible? Nanlaki rin ang mga mata ni Kasede at Langya, hindi makapaniwala. Maya-maya, bumantong hininga ng malalim si Kasede, para malampasan ang mapanirang paikat na mga kapigatian, para talunin ako, isang mid-level God King, ang amo na ito ay tiyak na isang pambihirang kababalaghan ng mundo, marahil ang pagpili na ginawa natin ay hindi mali, maaaring ito na ang simula ng ating kapalaran. Tara na, kainin natin ang bawat banal na mga peach, tingnan natin kung malalampasan natin ang ating kasalukuyang mga yugto.
Tumayo si Kasede at mabilis na lumipad palayo. Sina Zayden Newton at ang iba pa ay nagtungo rin sa iba't ibang direksyon upang kainin ang mga Divine Peaches. Samantala, si Yusuf Zok ay nakaupo na sa bundok, ina-access ang impormasyong iyon sa kanyang isipan, ang impormasyon ng Divine Skill na bumalik pagkatapos buksan ang 4 na Purple Blood Beads. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1272 sa kaibuturan ng isipan ni Yusuf Zok, isang bagong mensahe mula sa mga Purple Blood Beads ang ipinadala, at nang buksan ang mensahe, nakita ni Yusuf Zok ang salitang, parasitismo, na sinundan ng isang siksik na paliwanag ng mga pamamaraan at detalye ng paglilinang. Ang parasitismo ay kinabibilangan ng paglalagay ng katawan at kaluluwa ng isang tao sa isang bagay, tulad ng bato, puno, o kahit isang tao o hayop, at maaaring umabot sa mga bundok, karagatan, ulap, at mga bituin. Ang parasitic technique ay hindi kapani-paniwalang mahiwaga, hindi lamang nagpapahintulot sa isang tao na sumanib sa anumang bagay kundi kinokontrol din nito ang buhay at kamatayan nito. Halimbawa, kung pinaparasito niya ang katawan ng isang Diyos, siya ay magiging Diyos na iyon. Gaano man kalawak ang divine skills, walang makakapansin sa presensya niya sa loob ng Diyos. Maaari niyang agawin ang lahat ng banal na kasanayan at lahat ng pag-aari ng Diyos ay magiging kanya. Bukod pa rito, ang pagparasito sa karagatan ay maaaring magpahintulot sa kanya na baguhin ang mga dagat at baligtarin ang mga ilog, habang ang pagparasito sa isang bundok ay maaaring gamitin ang kapangyarihan ng makapal na daigdig. Sa asensya, anumang bagay na kanyang gawing parasito, siya ang kumokontrol. Ang sining ng parasitic technique ay hindi bahagi ng 3000 Avenue, ngunit ito ay nasa itaas nito, dahil ang parasitismo ay parang isang parasito, nabubuhay at nagdudulot ng kaguluhan kahit saan, at kung may pagkakataon ka, maaari mong maparasito ang katawan ng isang mas malakas na tao nang hindi nila napapansin, naghihintay na bumaba ang kanilang bantay bago gumawa ng isang nakamamatay na suntok. Sa panahon ng parasitismo, maaari mong piliing haborin sila ng lahat, ngunit kung hindi ka sapat na makapangyarihan, kailangan mong magtago sa loob ng kanilang katawan, bilang isang parasito na hindi matutukoy ng host, ngunit kayang nakawin ang kanilang mga sustansya, silipin ang kanilang mga pribadong buhay, at angkinan ang kanilang buhay. Halimbawa, kung magkakaroon siya ng pagkakataong gawing parasitiko ang katawan ng isang banal na emperador, ang banal na emperador na iyon ay tuluyang papatayin niya, ng dahan-dahan at hindi maiiwasan, hanggat hindi napapansin ng banal na emperador. Matapos basahin ang mga detalye ng parasitic technique, nang inag ang gulugad ni Yusuf Zok sa takot, walang dagang ito ay pangkukulam, matinding pangkukulam, nakatumbas ng mga banal na kasanayang ginagawa ng mga demonyo, dahil ang parasitismong ito ay masyadong nakakatakot, mas nakakaabala pa kaysa sa mga uod na kumakapit sa buto. Gayunpaman, bumilis ang tibok ng puso ni Yusuf Zok sa kasabikan, iniisip ang isang posibilidad. Kung naparasito niya ang isang lehitimong tagapagmana ng 8 dakilang pamilya, maaari siyang maging ganap na tagapagmana, na magpapatuloy ng lahat ng bagay sa pamilya nang hindi nila napapansin. Maaari siyang permanenteng maging tagapagmana o patayin ang tagapagmana anumang oras, palitan siya upang magutos, angkinan, at alisin sa kanya ang lahat ng bagay sa kanyang buhay, ang kanyang mga kababaihan ay magiging kanya, ang kanyang mga anak ay magiging kanya. Kay nakakatakot at napakasamang paraan. Hindi nakakapagtaka na hindi ito kasama sa 3000 Avenue, dahil lahat ng landas sa loob ay nakabubuo, at kahit na ang ilan ay nakakatakot, wala ni isa ang kasing sama ng parasitic technique na ito, na tunay na isang masamang parasitong teknik. Huminga ng malalim si Yusuf Zok ng ilang beses, pagkatapos ay muling ipinikit ang kanyang mga mata, at maingat na sinimulang pag-aralan ang pamamaraang ito, hindi naman siya naging mabuting tao sa simula pa lang, kaya bakit hindi ang pangkukulam? Kung makabubuti ito sa kanya, kung mailigtas nito ang kanyang buhay, kung makakatulong ito sa kanya na umunlad sa makalangit na mundong ito, matututunan niya ang kahit anong pamamaraan. Kuwit. Samantala, pagkatapos kumain ng isang Divine Peach, agad na nakarating si Zayden Newton sa mid-level God King realm. Pagkatapos kumain ng Divine Peach, isang tribulation ang dumating para sa mga God Kings. Isang tribulation din ang dumating para sa lahat ng makakain ng Divine Peach, kasama na ang mga umaabot sa rurok ng mid-level God King,
Kalahating hakbang na lang bago maging isang high-level God King. Hindi naging problema ang matagumpay na pag-akyat sa mid-level God King matapos kumain ng Divine Peach. Si Benson Wilcox at ang iba pa ay naharap din sa kanilang kapigatian sa banal na hari. Sa katunayan, walang nakitang epekto si Yusuf Zok sa pagkain ng Divine Peach, na dahil sa kanyang kakaibang kalikasan, habang ang iba tulad ni Kasede ay nakarating sa kanilang kasalukuyang kaharian matapos lamang kumain ng isang peach. Hindi lamang ito isang puwang, ito ang sukdulang benepisyo ng apat na dakilang kayamanan ng Heavenly Realm, kung hindi magiging ganito kalakas ang pamilyang Goodman, at hindi magiging isa sa apat na dakilang kayamanan ang Divine Peach. Ipinapakita lamang ng Divine Peach ang tunay nitong kapangyarihan sa kanilang mga kamay. Kuwit. Pagkalipas ng isang araw, si Kasede, na nakasuot ng mga bagong damit at batang jade kasama ang 6 na kapatid na lalaki, nakaayos at nakabihis, ay pumasok sa Big Bot Mountain at nagpatira pa sa harap ni Yusuf Zok. Tama, hanggang ngayon, ang 7 bandidong ito ay tunay na nagpasakop, buong pusong nagpasakop kay Yusuf Zok, dahil talagang pinagkalooban sila ni Yusuf Zok ng malaking kayamanan, at bawat isa sa kanila ay may hawak ding Divine Peach para sa oras ng pangangailangan. Nang makumplito ni Yusuf Zok ang parasitic technique, iminulat niya ang kanyang mga mata upang tingnan ang mga ito at huminga ng malalim, lahat ng 7 ay mga God King, habang si Kasede ay nakarating na sa tugatog ng isang mid-level God King. Ang pagkain ng isa pang Divine Peach ay tiyak na magtataas sa kanya sa kaharian ng isang high-level God King. Sina Zayden Newton at Dale ay mga mid-level God King, habang ang iba ay pawang mga junior God King. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, sa loob ng wala pang 100 taon, mayroong 7 God King level masters. Salamat po, Batang Panginoon, wala na kaming maibabayad sa inyo, ang nais lang po naming masundan kayo sa kabilang buhay, walang hanggang tapat, at hinihiling namin sa Batang Panginoon na magkaroon kayo ng buhay na kasing haba ng langit, at ligtas at maayos magpakailanman. Pinangunahan ni Kasede ang pagyuko kay Yusuf Zok. Hehe, mabuti at nasabi mo ang mga salitang ito, bibigyan pa kita ng ilan pang kayamanan. Habang nakangiti si Yusuf Zok, ikinumpas niya ang kanyang manggas, at ang mga kayamanan tulad ng yin-yang fruit, creation fruit, 7-colored lotus seeds, at iba pa, lahat ay sukdulang kayamanan ng Heavenly Realm, ay muling lumitaw sa kanilang harapan. Ang yin-yang fruit, creation fruit, 7-colored lotus seeds at iba pa ay kabilang sa mga pinakamahalagang kayamanan na nasa top 10 o top 20 ng Heavenly Realm, bihirang makita kahit may pera pa ang isang tao para bilhin ang mga ito, ngunit sa pag-aari ni Yusuf Zok, sagana ang mga ito. Nanood sina Kasede at ang iba pa, gulat na gulat. Kunin mo na, may misyon akong ipapagawa. Nakangiting sabi ni Yusuf Zok. Salamat, Batang Panginoon, salamat. Mabilis at maingat nilang kinuha ang mga kayamanan, nanginginig ang mga kamay sa tuwa. Nako, sa mga pinakamahalagang kayamanang ito, imposibleng hindi sila maging makapangyarihan, hindi mabilis na umangat sa ranggo, isa nga itong malaking kapalaran, malayong malayo sa dati nilang maliliit na tulisan. Nang makitang nakolekta na ng lahat ang mga kayamanan, sinabi ni Yusuf Zok, Shen Xingjun, natatandaan mo ba ang pag-uusap natin noong umaakyat ka sa bundok? Naaalala ko. Agad na sumaludo si Shen Xingjun habang nakahawak ang mga kamay, gusto ng Batang Panginoon na imbestigahan ko ang isang babaeng may isang braso na may apelyidong Lu mula sa pamilyang Burger sa 8 dakilang pamilya, at kung maaari, dalhin si MS. Bumalik na si Lu, dahil siya ang minamahal na kaibigan ng Batang Panginoon. Oo nga. Pero imbestigahan mo lang ang kinaroroonan niya, kahit na matagpuan mo siya, huwag kang gumawa ng eksena o magbunyag ng kahit ano, at pagkatapos ay ipaalam mo agad sa akin. Umalis ka na, at kung hindi mo ako makontak, kontaken mo si Kasede, at mag-base ka sa gitnang rehiyon, bumili ng mga lupain at ari-arian, at hintayin ang aming pagdating sa hinaharap. Opo, naiintindihan ko, munting lingkod. Yumuko si Shen Xingjun at aalis na sana. Sandali lang, ikalimang kapatid. Biglang tinawag ni Kasede si Shen Xingjun, saka agad na iniabot ang isang singsing, ang pagbili ng mga lupain at ari-arian ay nangangailangan ng mga spirit stone, narito ang 800 milyong spirit stone, gamitin ang mga ito ng matipid. Naiintindihan ko po, Kuya, Panginoon, mga kapatid,
Aalis na po ako. Tumalikod si Shen Xingjun at agad na naglaho. Sa sandaling iyon, magsasalita na sana si Yusuf Zok sa anim na iba pa nang. Hindi pa siya tapos magsalita, biglang huminto si Shen Xingjun sa labas, dahil isang taong may bahid ng dugo ang dumating sa bundok, kasunod ang mga humahabol. Makapangyarihan ang divine sense ni Yusuf Zok, at sa isang sulyap, nakilala niya na ang duguan na lalaki ay ang bastardo na si Alden Baxter, at sa mga humahabol sa kanya, mayroong dalawang God King, ang iba ay pawang mula sa God Realm. Naghahangad ng kamatayan. Hinampas ni Yusuf Zok ang mesa at tumayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1273 nabihag ang Haring Leonidas, whoosh. Sumugod si Alden Baxter papasok sa formation of Big Butt Mountain, habang ang banal na sugo ay nakatayong hindi gumagalaw sa labas. Noong una, balak sana niyang umalis, ngunit nang makita niyang may paparating na humahabol sa isang dagwang figure, tumayo siya sa paanan ng bundok nang hindi gumagalaw, hindi rin sigurado kung ano nga ba ang nangyayari. Boss, iligtas mo ako, bilasan mo, iligtas mo ako. Pagpasok pa lang ni Alden Baxter sa formation, sumigaw agad siya para humingi ng tulong at saka bumagsak sa lupa, sa mukha ng maraming dugo. Bago pa siya makapagsalita ng isa pang salita, nawalan na siya ng malay. Agad na lumipad si Yusuf Zok papunta sa tabi ni Alden Baxter at pinakain ito ng isang patak ng essence do. Napagtanto rin niya na ang mga pinsala ni Alden Baxter ay hindi kasing simple ng pagiging basang-basa ng dugo, putol ang kanyang dalawang braso, nakasabit lamang dahil sa mga litid, bali rin ang isa sa kanyang mga binti, nakalubog ang kanyang dibdib, tila bali rin, at maging ang isa sa kanyang mga mata ay tila bulag, namamaga ng hindi na makilala. Malinaw na kinakapos na siya ng hininga at tiyak na hindi na siya makakaligtas pa ng ilang minuto. Siyempre, pagkatapos uminom ng Yusuf Zok's essence do, mabilis ding naghilom ang mga sugat ni Alden Baxter. Inihiga ni Yusuf Zok si Alden Baxter at dahan-daang tumayo upang maglakad palabas. Sumunod din ng malaki sina Cassidy, Wolftooth, Zayden Newton, Quickshot, Hublak, at Benson Wilcox. Sa sandaling iyon, napansin nilang lahat na ang kanilang Panginoon ay puno ng balak na pumatay, isang lalaking ganap na nagbago. Whoosh! Lumabas siya sa formation kasama si Cassidy at ang iba pa, at nakarating sa paanan ng bundok. Sa paanan ng bundok, ang banal na sugo at ang grupong humahabol kay Alden Baxter ay nasa isang pagtatalo, walang nagsasalita sa panig, at tanging sinusuri lamang ang isa't isa. Paglabas ni Yusuf Zok, hindi niya malinaw na nakita kung sino ang nasa kabilang panig nang bigla siyang may narinig na sumigaw, "Abraham Nash, ikaw ba yan?" "Tama, ikaw ang Panginoon ng Big Butt Mountain. Abraham, dahil magkaibigan tayo, ibigay mo sa akin ang taong nasa loob." Ang hindi inaasahang nagsalita ay si Eden King ng Guard City, kung saan dati nang binili ni Yusuf Zok ang isang dahon ng Divine Peach sa mataas na presyo. "Tumahimik ka, huwag kang magsalita." Pagkatapos magsalita ni Eden King, isang batang Divine King na nakatayo sa unahan ang biglang humawak sa kanyang mga kamay at nagsabing, "Mali ang landas na tinahak natin, pasensya na sa abala, aalis na kami." Pagkatapos ay tumalikod ang lalaki para umalis. Bilang isang banal na hari, napagtanto niya na bukod sa tinaguriang Abraham Nash, ang lahat ng iba pa ay mga banal na hari, 7 sa kabuuan. Kaya, paano niya nagawang magtagal? Sa tingin mo ba pwede kang pumunta tapos aalis ka na lang? Cassidy, huwag kang humingi ng dahilan, gawin mo na lang ng walang talakayan. Punong-puno ng galit si Yusuf Zok. Anong hari ng Eden? Kaibigan lang na mahilig sa magandang panahon, kung ganoon, at ngayon ay hinabol na nila ang tunay niyang kapatid. Paano niya kaya sila hahayaang umalis? Umungol. Pagkasabi ni Yusuf Zok, ang banal na sugo, na naghihintay sa utos ni Yusuf Zok, ay biglang sumugod sa batang banal na hari, isang kapwa banal na hari, habang si Cassidy ay umaalulong at sumugod habang pinakakawalan ang Lone Dragon Finger sa isa pa, medyo mas matanda, na banal na hari. Sumugod palabas si Wolftooth, sumugod din si Hublak, sabay-sabay ding sumugod palabas sina Quickshot, Hublak, at Benson Wilcox. Tanging si Zayden Newton, na nakatayong mahigit 2.5 metro ang taas na parang bundok, ang nanatiling hindi gumagalaw, pinoprotektahan si Yusuf Zok.
Ang lakas ng loob mo, miyembro ako ng pamilya Arellano. Mabilis na sigaw ng batang haring banal na nakikipaglaban sa banal na sugo, na nagsasabing galing siya sa pamilya Arellano. Pero ngumisi lang si Yusuf Zok, parang hindi niya narinig ang boses niya. Salubungin ang iyong kamatayan. Ang laban sa pagitan ni Nakasede at ng isa pang banal na hari ay hindi kinasangkutan ng maraming mahika o sining. Pagkatapos ng dalawang palitan, ang nakatatandang banal na hari ay dumura ng dugo sa pagkatalo, dahil siya ay nasa entry level lamang, habang si Kasede ay nasa mid-level pick, kalahating hakbang papasok sa high level. Kaya, hindi mahirap na lutisin ang taong ito sa loob ng 2 galaw. Tapos na ang buhay ko. Nang mapasigaw ang nakatatandang banal na hari sa sakit, sa ikatlong palitan ng salita, tinamaan siya ng palad ni Kasede sa noo, na agad na nabasag ang ulo niya. Sa kabilang panig, mabilis na natalo ni na Wolftooth at ng iba pa ang kanilang mga kalaban, tulad ng pagkatay ng mga baboy at paghiwa ng mga gulay. Sumugod sila papasok sa grupo ng mga Diyos na parang mga mapang api, hindi katulad ng mga lobo sa gitna ng mga tupa, isang grupo ng mga banal na hari na nakikipaglaban sa isang grupo ng mga Diyos, na hindi man lang humahamon. Hindi nakamamangha ang labanan, ngunit napakabilis. Sa loob lamang ng 2 o 3 hininga, tanging si Bathala Shingjon, isa pang banal na hari, at ang hari ng Eden ang natitira sa larangan ng digmaan. Sadyang iniwan si Eden King ni Nakasede at iba pa. Bukod dito, nanginginig sa takot ang mga binti ni Eden King, bumagsak siya sa lupa, naubusan ng enerhiya para isipin pa ang pagtakbo. Zayden Newton, bilasan mo. Nakita ni Yusuf Zok na nahihirapan si Bathala Shingjon na talunin ang batang banal na hari, at tila umatras na parang natatalo. Kaya naman, agad niyang inutusan si Zayden Newton na kumilos. Sa isang hakbang pasulong, ibinunot ni Zayden Newton ang kanyang giant axe, direktang tumama mula sa likuran ng batang Divine King. Sa isang bigla, walang magawang iwasan ang batang banal na hari, at tanging isang mahabang alulong lamang ang kanyang nagagawa para sa isang matinding laban. Ngunit ang suntok ni Zayden Newton ay napakalakas, hindi lamang nito nabasag ang mga mahiwagang kayamanan ng batang hari kundi tumagos din sa noo nito, na naghati sa kanya sa 2. Natapos ang labanan sa isang ganap na tagumpay. Kalagkarin ninyo siya rito para sa pagtatanong. Sumulyap si Yusuf Zok kay Eden King bago bumalik sa bundok. Hinayla ni Zayden Newton si Eden King paakyat ng bundok, habang nililinis ng iba ang larangan ng digmaan. Ilang sandali pa, si Eden King ay inihagis sa paanan ni Yusuf Zok, na parang patay na aso. Ngunit kahit na matapos siyang matamba, agad siyang gumapang papunta sa paanan ni Yusuf Zok, umiiyak at nanginginig habang nagsasalita, Abraham, Abraham, tayo ay magkapatid, magkaibigan, huwag mo akong patayin, pakiusap huwag mo akong patayin. Nagmamakaawa ako sa iyo, huwag mo akong patayin, uuwi ako at ibibigay ko sa iyo ang puno ng yin-yang, ha? Eden King, sagutin mo na ang mga tanong ko. Malamig na sabi ni Yusuf Zok, bakit mo hinahabol ang pangatlo kong kapatid? Nang inag si Eden King, pagkatapos ay umiyak muli, hindi ko alam na siya pala ang pangatlo mong kapatid. Kung alam ko lang, paano ko siya hahanapin? Ang pangatlo mong kapatid ay pangatlo ko rin, Abraham, hindi ko talaga alam. Hindi mo ba narinig ang tinanong ko? Tinaasan ni Yusuf Zok ng kilay. Oo, narinig ko, na, ang ikatlong kapatid at ang isa pang tao ay naglabas ng balita sa Guard City tungkol sa prutas na yin-yang, at pagkatapos naming matanggap ang balita, nagpadala kami ng mga tao para lumapit sa kanila, at nag-alok ng mataas na presyo para bilhin. Noong una, para lang subukan, pero sino nga ba ang mag-aakala na meron talaga sila nito, kaya kami na lang. Basta, gusto mo lang nakawin sa kanila ang prutas nilang yin-yang. Malamig na sabi ni Yusuf Zok. Hindi naman talaga pagnanakaw, gusto lang naming itanong kung saan nanggaling ang prutas nilang yin-yang. Nawawala ang ilan sa aming mga prutas, kaya inakala naming siya ang magnanakaw. Sino ang dalawang banal na hari kanina lang? Nag-isip sandali si Yusuf Zok. Ang isa ay ang lolo ko, at ang isa naman ay isang banal na sugo mula sa pamilyang Arellano na kumukuha ng mga prutas. Namutla ang mukha ni Eden King na parang anumang oras ay maaaring dumating ang kamatayan.
Iba ang nangyari sa pagkamatay ng kanyang tiyuhin, ngunit namatay din ang banal na sugo mula sa pamilyang Arellano. Pinunit ng Abraham Nash na ito ang isang napakalaking butas sa kalangitan, at ang butas na ito ay magsasali sa kanilang pamilyang hari. Mananagot ang pamilyang hari, "Nako, mga taga-Arellano, hindi na nakakapagtaka, hindi na nakakapagtaka." Paulit-ulit na pang-iinis ni Yusuf Zok dahil halatang napakalakas ng taong iyon sa labanan. Nasa kawalan si Bathala Shingjun. "Tama, nabanggit mo lang ang Asila. Sino pa ang naroon?" Biglang naalala ni Yusuf Zok na binanggit ni Eden King ang Asila, at sino kaya ang kasama ni Alden Baxter? Hindi naman siguro si Leonidas King yun, di ba? Hindi ba dapat magkahiwalay na sila ng landas? Kuya, yung isa naman ay pangalawa nating kapatid. Nabihag siya ng mga tao ng pamilyang hari, "Bilasan ninyo, iligtas ninyo siya." Si Alden Baxter, na gumaling na ang kanyang mga pinsala, ay tumatakbo patungo sa kanila habang isinisigaw ito. Ano? Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Yusuf Zok. Nabihag si Leonidas King, hindi lamang nanganganib ang kanyang buhay, kundi may dala rin siyang mahahalagang kayamanan, hindi bababa sa 50 banal na pitch. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1294 na malaking lihim na gumawasak ng mundo, bumaril ka agad, banal na sugo. Tumalon si Yusuf Zok, sumisigaw na bumaril agad at ipatawag ang banal na sugo. Halina, agad na lumuhad ang dalawang lalaki gamit ang isang tuhod. Magmadali kang pumunta sa Guard City, pasukin ang lungsod, at mangalap ng impormasyon tungkol sa aking pangalawang kapatid, si Leonidas King. Naiintindihan ko. Tumalikod ang dalawa at agad na umalis. Kasede, Zayden Newton, at iba pa, makinig kayo sa utos ko. Iharap, lumuhad si Kasede, kasama ang iba pa. Umalis ka agad papuntang Guard City, dalhin mo siya sa King family para ipagpalit sa pangalawang kapatid ko, at kapag narating mo na ang Guard City, kung may makasalubong kang sagabal, pumatay ka ng walang awa. Ang pangalawa kong kapatid ay may dalang 50 banal na pitch. Ano? Napabuka ang bibig ni Nakasede at ng iba pa sa gulat, pagkatapos ay walang imak na tumalon, sinunggaban ang nakababatang hari, at tumakbo. Matapos makitang umalis ang lahat, mabilis na kumuha si Yusuf Zok ng Dragon's Tree Core mula sa Blue Sea at Cloud Sky, at saka nagsimulang gumawa ng God Dragon Arrows. Nakagawa na siya dati ng palaso, pero ginamit niya ito, at wala pa siyang oras para gumawa ng iba, kaya kailangan muna niyang gumawa ng kahit 2 palaso bago tumungo sa Guard City. Kung makakapag-unlock siya ng 59 na purple blood beads, dapat ay kaya na niyang mag-teleport sa malalayong distansya. Kahit hindi niya maabot ang Guard City sa isang teleport lang, makakarating pa rin siya roon bago pa man si Kasede at ang iba pa sa pamamagitan ng ilang pagtalon lang. Kaya, kailangan niyang magmadali at gawin ang God Dragon Arrows. Pagdating ni Nakasede at ng iba pa sa Guard City, dapat ay malapit na rin siyang marating. Kuwait. Samantala, sa mansyon ng pamilyang hari sa Guard City. Sa sandaling ito, ang mansyon ng pamilyang hari ay mahigpit na nakasarado, na may ilang patong ng mga gwardya sa loob at labas. Maliwanag na ang araw, ngunit may nangyari na nagpatindi ng tensyon sa pamilya. Ang mga nasa labas mula sa pamilyang hari ay hindi pinayagang bumalik, at ang mga gustong umalis ay hindi rin maaaring pumasok. Kahit ang mga bisita ay tinanggihan. Tunay ngang napakatensyonado ng kapaligiran sa loob ng mansyon ng King family. Ang pamilyang hari ay may 2 junior God King, ang nakatatandang God King ay palaging nag-iisa at hindi lumalabas, ngunit ngayon ay lumabas siya at pumunta pa upang pumatay ng isang tao. Ang isa pang Diyos na hari ay ang ama ng nakababatang hari, ngunit ang mag-ama ay parehong mga nakababatang Diyos na hari lamang. Ang pagkakaroon ng 2 junior God Kings ay nagkwalipika sa kanila bilang isang ikatlong klaseng pamilya. Ngayon, ang pamilyang hari ay labis na tensyonado hindi dahil sa patay na ang nakatatandang hari ng Diyos at ang banal na sugo, dahil hindi pa alam ng pamilyang hari ang tungkol sa kanilang pagkamatay, kundi dahil natuklasan ng pamilyang hari ang isang napakalaking sikreto, isang napakalaking kayamanan. Siyempre, sa pangunahing bulwagan ng mansyon ng hari, bukod sa pinuno ng angkan ng pamilya, mayroon ding isa pang hari ng Diyos, isang babaeng isa sa mga banal na sugo at isa ring junior God King. Hindi siya pumunta para patayin ang kalaban kundi nanatili sa mansyon ng pamilyang hari.
Ang babaeng ito ay may apelyidong Arellano, isang direktang linya ng pamilyang Arellano, ang tunay na apo ng pinuno ng angkan ng Arellano. Naparito siya upang makita ang mundo at upang maglakbay din patungong Hilagang Kanluran. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang paglalakbay na ito ay magiging ganito kabunga. Isang lalaki ang nakahiga sa pasilyo, may kapansanan ang mga braso at binti, mahina ang paghinga, puno ng dugo, at walang buhay ang mga mata. Ang kanyang singsing, ang kanyang mga magic treasures, kasama na ang kanyang mga alaala sa kaluluwa, ay hinanap ng King Clan leader at ng babaeng ito mula sa pamilyang Arellano, at pagkatapos ng soul search, pareho silang natulala ng matagal. Dahil sa mga alaala ng lalaking ito na nagngangalang Leonidas King, ang kanilang nakita ay nakakatakot, tunay na nakakabighani. Hindi pa kasama rito ang 50 banal na mga peach, mayroon ding mga prutas na yin-yang, mga prutas na paglikha, mga lotus na may iba't ibang kulay, at iba pa. Bukod dito, ipinahiwatig ng kanyang alaala na ang lahat ng kayamanang ito ay nilinang ng kanilang panganay na kapatid, na mayroon ding mundo ng kuweba na may hipag at maging mga lahi ng duwende. Bukod pa rito, ang 3 taong ito ay umakyat wala pang 100 taon na ang nakalilipas, nakatakas mula sa kampo ng mga alipin ng pamilyang Burger sa Hilagang Kanluran, pinatay ang pinuno ng kampo at ang kanyang kinatawan, pinalaya ang lahat ng mga alipin, pagkatapos ay kinontrata ang Big Bot Mountain upang mamuhay ng hiwalay, at pagkatapos kumain ng mga banal na peach sa loob ng ilang oras, nakamit nila ang katayuan ng mga mababang Diyos sa langit. Ang kanilang serye ng mga karanasan sa Heavenly Realm ay parang isang mahimalang alamat lamang. Ang pinuno ng angkan ng hari, na nagngangalang Ibrahim King, ay nakaupo sa kanyang upuan, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang babaeng banal na sugo mula sa pamilyang Arellano ay nagngangalang Cora Arellano, at sa sandaling ito, labis siyang kinakabahan, hindi dahil ninakaw niya ang banal na mga peaches ng iba, kundi dahil nalaman niya ang isang napakalawak na sikreto. Wala rin siyang alam sa mga nangyayari, hindi pa niya naririnig ang tungkol kay Yusuf Zok, at wala ring alam tungkol sa mga pangyayari sa lower realm, kaya sa sandaling ito, medyo nalilito siya at hindi alam kung paano magdedesisyon. Dapat ba naming ipaalam sa iyong ama? Maingat na mungkahi ni Ibrahim King. Hindi, huwag muna natin siyang ipaalam, huminga ng malalim si Cora Arellano at sinabing, maghintay ka hanggang sa ibalik ni Leland Arellano ang taong iyon, saka tayo pupunta sa Kunlun Mountains. Dahil isang babaeng hindi pa gaanong nakakakita ng mundo, medyo nag-aalangan si Cora Arellano na sabihing malaking puwit. Bibihagan ba natin siya? Nagliwanag ang mga mata ni Ibrahim King. Oo, natatakot akong iwan ang mga bagay ng masyadong matagal. Mas mabuting hulihin muna ang taong ito at saka gumawa ng ibang plano. Bulong ni Cora Arellano, at saka, noong umalis ako, pumunta ang tatay ko sa South Mountain Ancient Living, at ang lolo ko ay nasa lihim pa rin, kaya kahit kontaken ko sila ngayon, hindi ko pa rin sila makontak. Masyadong mahalaga ang bagay na ito, hindi ko ito maaaring sabihin sa iba, kaya kailangan muna nating magkusa at sakupin ang Light Clang Clang na ito. Ang taong ito ay tinatawag ding Yusuf Zok, at kung minsan ay Abraham Nash. Paalala ni Ibrahim King. Pagdating niya sa Heavenly Realm, ang pangalan niya sa kampo ng mga alipin ay Light Clang Clang, kaya matuntan lang natin siya sa pamamagitan ng Light Clang Clang. Isa pa, ang pangalan ay isa lamang kodigo, hindi mahalaga kung ano ang tawag dito. Opo, binibini, tama po kayo. Paulit-ulit na pagsang-ayon ni Ibrahim King. Biglang ngumiti si Cora Arellano, sa pagkakataong ito, malaki ang naitulong ng pamilya King ninyo. Kung walang magiging problema, tutulungan kayo ng aming pamilyang Arellano na umangat sa pangalawang klase, o kahit na unang klase, at makakalipat din kayo sa gitnang rehiyon. Salamat po, binibini, sa inyong mabubuting salita. Ito ang unang beses mong mag-training, at nakamit mo na ang ganitong uri ng merito. Tiyak na mas papaboran ka sa pamilya, at walang hanggan ang iyong kinabukasan. Hehe, ang galing mo magsalita. Kahit apo ako ng lolo ko, hindi ako masyadong pinapaboran, at sa pamilyang Arellano namin, maraming Diyos na hari. Mahirap itong seryosohin kung hindi ka makakamit ng isang high-level God King o kahit isang Divine Emperor. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, tiyak na kikilalanan ng pamilya ang aking malaking kontribusyon.
Matandang Panginoon, nakakakilabot, nakakakilabot. Habang nag-uusap sila, patakbong pumasok ang dakilang katiwala ng pamilyang hari, natataranta at pawis na pawis, nakalimutan man lang batiin ang mga dignitaryo. Nagulat si Ibrahim King, ang matandang katiwala ng kanyang pamilya ay karaniwang mahinahon, ngunit ngayon ay labis siyang natataranta at nang ahas pa siyang sumugod sa harap ng isang dignitaryong Arellano, maaari kayang may nangyaring mahalagang bagay sa kanilang tahanan. Matandang Joe, anong nangyari? Pinilit ni Haring Ibrahim ang sarili na manatiling kalmado. Matanda, luma, matandang Panginoon, pinupunasan ng katiwala ang malamig na pawis sa kanyang noo, nanginginig ang buong katawan, sa Ancestral Hall. Doon, nabasag ang mga life soul tablet ng matandang amo, pati na rin ang kina Coulter King, Clark King, Jake King, at iba pa, at sila. Hinabol lang ang isa pang tumatakas na tao. Ano? Agad na napatalon si Ibrahim King. Namatay ang tatay niya. Paano kaya nangyari iyon? Patay na ang matandang Panginoong Hari. Tumayo rin si Cora Arellano, mukhang tensyonado. Ito ang unang beses niyang mag-training, kaya mukhang medyo wala siyang karanasan at pabago-bago ang takbo ng isip niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1275 Parasitismo. Parasitismo, paano siya mamamatay? Paano siya mamamatay? Sino ang kayang pumatay sa aking ama? Nagsimulang pagpawisan si Ibrahim King mula sa kanyang noo, ang kanyang ama at iba pang mga Diyos ay namatay sa labas. Sino kaya ang pumatay sa kanila? Sa tiwangwang na hilagang kanlurang ito, kakaunti ang mga eksperto, kaya malayang nakakagala ang isang Junior God King, lalo na't kasama ang isang Divine Envoy mula sa pamilyang Arellano. Kung naroon ang banal na hari ng pamilyang Arellano, sino ang mangangahas na patayin ang kanyang ama? Pero ngayon, nabasag ang Jade Simple ng kanyang ama, at nabasag din ang sa ilang natatanging miyembro ng clan. Huwag kang magpanik, kokontaken ko si Leland Arellano. Medyo kinabahan din si Cora Arellano dahil masama ang kutob niya, kaya agad niyang inilabas ang kanyang Jade Simple para kontaken ang Divine Envoy na si Leland Arellano. Gayunpaman, pagkatapos may padala ang kanyang mensahe, para itong batong lumulubog sa dagat, at wala siyang natanggap na tugon mula kay Leland Arellano. Malamang na may nangyaring hindi inaasahan habang naglalakbay, kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Kinakabahang sabi ni Cora Arellano. Makipag-ugnayan sa clan. Pagmamakaawa ni Ibrahim King. Hindi natin sila maabot ngayon, kahit na kaya pa natin, hindi kayang patayin ng tubig sa malayo ang apoy sa malapit. Pumunta tayo sa mansyon ng Panginoon ng Lungsod at hanapin si Roger Benson. Oo, hanapin natin si Roger Benson. Sa piling niya bilang ating tagapagtanggol, wala tayong kinatatakutang kaaway. Patuloy na tumango si Ibrahim King at mabilis na lumipad palabas kasama si Cora Arellano. Kuwait. Samantala, kasabay ng pagtungo ni Cora Arellano at Ibrahim King sa bahay ni Roger Benson sa mansyon ng mga Panginoon ng Lungsod, isang lalaki ang dumating sa Maringal na lungsod ng pamilyang King. Ang taong ito ay isang nakabalat kayong quick shooter. Tunay ngang mabilis si quick shooter, bago pa man siya naging Divine King, mailap siya, lalo na ngayong isa na siyang Divine King. Kaya, siya ang unang nakarating sa Guard City at nagsimulang bantayan ang engranding mansyon ng pamilyang King mula sa labas. Gayunpaman, napansin din niya ang matinding tensyon sa mansyon, ang mahigpit na bantay, at iba pa. Sus Mariosep, nang makita ni Quick Shooter ang sitwasyong ito, alam niyang may masamang nangyari. Maaaring nabunyag na ang sikreto ng Panginoon, at marahil ay nalaman na rin ito ng pamilya Arellano. Hindi nagpadalos-dalos si Quick Shooter kundi nagtago sa malapit at nakipag-ugnayan kay Cassidy. Paparating na sina Cassidy, Heavenly Dog Walker, at ang iba pa. Kahit na isang mid-level God King si Cassidy, kung pag-uusapan ang bilis, mas mabagal siya kaysa kay Quick Shooter, kaya hindi pa sila nakakapasok sa lungsod. Bukod pa riyan, natapos na ang mga gawa ni Yusuf Zok. Sa pagkakataong ito, mas mabilis na natapos ang mga gawang kamay kaysa dati, una, dahil mayroon na siyang karanasan, at pangalawa, dahil tumaas ang kanyang antas ng paglilinang. Kaya naman, hindi nagtagal at natapos ang 2 sharp arrows. Matapos may handa ang mga matalas na palaso,
isinuot niya ang banal na pana sa kanyang likod, mabilis na gumawa ng isang simpleng basket ng palaso, at dinala rin ang dalawang sagradong palaso ng dragon. Pagkatapos ay agad na pinakawalan ang kanyang divine sense. Whoosh! Sa isang iglap, nasaklo niya ang lahat sa loob ng 50 bilyong milyang radius. Oo, dati ay halos 10 bilyong milya ito, ngunit pagkatapos ma-unlock ang 4 na blood beads, nakakagulat na umabot ito sa 60 bilyong milya. Ha! Nakakagulat na hindi nakikita ng divine sense ko ang sitwasyon sa loob ng Guard City. Huminga ng malalim si Yusuf Zok. Lahat ng lungsod sa Heavenly Realm ay may mga Protection City Array, at hinaharangan din ng mga array na ito ang mga panlabas na divine sense, hindi kayang suriin ng mga tao sa labas ang mga sitwasyon sa loob gamit ang kanilang divine sense. Gayunpaman, nakita niya si Kasede at ang iba pa. Dapat ay kaya ko nang mag-teleport ngayon, subukan natin. Hinigop ni Yusuf Zok si Alden Baxter, na nakaupo sa tabi niya, papunta sa Asher Sea and Sky, mabilis na nakatakas mula sa Kunlun Mountains, nalock ang lokasyon ng Kasede at iba pa gamit ang kanyang telekinesis, at pagkatapos ay biglang humakbang. Whoosh! Isang itim na butas ang nabuo sa ilalim ng kanyang mga paa, at tama nga, matagumpay ang teleportasyon. Total, 4 na blood beads na ang na-activate, at ang telekinesis ay lumakas ng hindi mabilang na beses, kaya ang teleportation ay makakamit na ngayon. Gayunpaman, nang lumabas siya mula sa kawalan, hindi niya nakita si Kasede at ang iba pa. Gamit ang kanyang divine sense para maghanap muli, laking gulat niya nang matuklasan na ang kanyang landing point ay medyo malayo sa kinaroroonan ni Kasede at ng kanyang grupo. Ang paglalakbay na ito sa kalawakan at panahon ay hindi hihigit sa 30 milyong milya. Mukhang may mga hadlang pa rin sa espasyo sa Heavenly Realm na pumipigil sa akin na makarating kung saan ko gustong mapunta ang aking isipan, dahilan para lumitaw ang aking katawan sa ibang lugar. Mabuti na lang at ang teleportasyon ay isang bagay na tanging isang banal na hari lamang ang makakamit. Mukhang ilang libong milya lang ang kayang i-teleport ni Kasede at ng grupo niya, samantalang ako ay kaya kong maglakbay ng 30 milyong milya. Huminga ng malalim si Yusuf Zok at nagpatuloy sa paglalakbay sa espasyo-oras. Sa ikalimang pagtatangka, naabutan ni Yusuf Zok si Kasede at ang kanyang grupo, na nagkataong lumapag mismo sa harap nila. Panginoon ko, sandali namang nagulat si Kasede at ang kanyang mga kasama ngunit hindi na sila nagulat dahil ang lahat ng hindi kapani-pani walang nangyayari sa kanilang Panginoon ay tila hindi na malaking bagay. Sandali lang, biglang ibinaling ni Yusuf Zok ang tingin kay Eden King. Nang makita ang tingin ni Yusuf Zok, nang inag sa takot si Eden King, ngayon ay malinaw na napagtanto na ang Abraham Nash na ito ay isa sa mga Nash, at kaya rin niyang mag-teleport, hindi pa kasama ang kanyang 7 nasasakupan na Divine King, napakalaki nito. Gayunpaman, hindi alam ni Eden King kung bakit nakatingin sa kanya si Abraham Nash, kaya pinilit niya ang isang nakakalokong ngiti kay Yusuf Zok. Kontrol ng isip, tumigas ang tingin ni Yusuf Zok, at sa isang iglap ng kanyang telekinesis, agad na natigilan si Eden King. Ang mga pamamaraan ng parasitic technique ay nakapagtala ng maraming uri ng mga pamamaraan ng parasitiko, tulad ng puwersahang pagkontrol, hindi nakikitang pagpasok, o paunang paglalagay ng parasito sa ibang mga bagay, at pagkatapos ay maaaring gawing parasitiko ang host pagkatapos kainin ang mga bagay na ito. Ang mind control ni Yusuf Zok ay isang uri ng puwersahang pagkontrol dahil mahina si Eden King, at hindi siya maabala na gumamit ng ibang mga pamamaraan. Matagal nang hindi ginagamit ni Yusuf Zok ang mind control, pero ngayon ay kasing dali pa rin ito gaya ng dati. Sino mang may mas mahinang telekinesis kaysa sa kanya ay kontrolado, mawawalan ng kamalayan sa sarili. Pathogen Parasitic Technique. Nang makita ni Yusuf Zok na natigilan si Eden King, agad siyang gumawa ng selyo sa kamay, at sa isang pag-iling ng kanyang katawan, mabilis siyang lumiit at naging isang halos hindi nakikitang liwanag na kahit si Kasede at ang kanyang grupo ay hindi matukoy gamit ang telekinesis. Dama po ang liwanag sa ulo ni Eden King, pagkatapos ay naglaho ng walang bakas. Muling nagkamalay si Eden King ngunit medyo nalito, at sina Kasede at ang iba pa ay muling natigilan, hindi maintindihan ang ginagawa ng kanilang Panginoon. Parasito. Biglang narinig ang boses ni Yusuf Zok mula sa loob ni Eden King, at halos matakot si Eden King dahil sa boses na iyon. Sa isang kisap mata,
hindi pa rin maintindihan ni Eden King ang nangyayari, nagbago ang kanyang mga mata, kumislap ang katalinuhan, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang nakakatakot na sarili. Sige, ako na ngayon ang Haring Eden. Pumasok kayong lahat sa lungsod at maghintay ng pagkakataon. Wika ni Eden King, gamit pa rin ang sarili niyang boses, walang nagbago, ang kanyang cultivation level, aura, at bloodline ay nanatiling pareho. Sa kaharian ng langit, ang mga nilalang ay may malawak na divine skills, lalo na sa mga malalapit na kamag-anak na nakakaramdam ng bloodline aura ng isa't isa. Kahit magbalat kayo kabilang anak ng iba, kahit magpalat ka pa ng bloodline ng tunay na anak, matutukoy pa rin ng ama ang impostor. Ang bloodline ang pinakamisteryosong bagay, hindi mapapalitan, kaya ang simpleng pagpapalitan nyo sa hitsura ng iba ay hindi malaking bagay. Pero ngayon, hindi lang basta pagbabago ng hitsura ang ginagawa ni Yusuf Zok, kundi pagiging parasitiko niya sa katawan ng ibang tao, kung saan lahat ng tungkol sa kanya ay naging kanya na, isa siyang parasito na kumokontrol sa kilos ng iba. Panginoon ko, ikaw, gusto sanang magsalita ni Kasede dahil medyo nag-aalala siya. Hehe, walang problema. Ang banal na kasanayang ito ay tinatawag na parasitic technique. Nasa loob ako ng katawan ni Eden King, at kahit na may dumating na banal na sugo, hindi nila ako matutukoy o makakahanap ng anumang mali kay Eden King. Kaya, lalabas muna ako. Mamaya na lang kayo, kunwari hinahabol ako, at tandaan ninyo, hindi ko kayo mga alipin, mga tulisan pa rin kayo mula sa Breakback Mountain. Pagkasabi niyan, tumakbo si Yusuf Zok papunta sa Guard City, na hindi kalayuan dito ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1296 na salakayin ang lungsod, kabkuban ang lungsod, swoosh, si Yusuf Zok, na nabubuhay sa loob ng Eden King at kinontrol ang kanyang katawan, ay mabilis na tumakbo patungo sa hilagang kanlurang Guard City, pinunit ang sarili niyang damit at ginamit pa ang kanyang palad para saktan ang sarili habang tumatakbo, na nagdulot ng bakas ng dugo na damaloy mula sa sulok ng kanyang bibig, mata, at tainga. Wala pang 2 oras, nakarating si Yusuf Zok sa Timog Gate ng Guard City. Gayunpaman, nang masulyapan niya ang South Gate, unti-unti itong nagsara. Sa kaliwanagan ng araw, isinasara na nila ang tarangkahan ng lungsod, at ang pader ng lungsod ay puno ng mga makakapal na banal na sundalo, tila alerto sa digmaan, kitang-kita ang tensyon. Huwag mong isara ang pinto, huwag mong isara ang pinto, ako ang pangalawang batang Panginoon ng pamilyang King, papasukin mo ako agad. Patuloy na tumatakbo at sumisigaw si Yusuf Zok, gamit ang boses ni Eden King, ang ekspresyon ng mukha ni Eden King, lahat ay hindi nagbabago. Gayunpaman, ang mga banal na sundalo na nagsasara ng pinto ay hindi tumigil dahil inaangkin niyang siya ang pangalawang batang Panginoon, sa halip, ang tarangkahan ng lungsod ay tuluyang nagsara nang marating niya ang panlabas na bahagi ng timog tarangkahan. Tay, nandyan po ba kayo? Bilisan mo at buksan mo ang pinto. Pabalaykan mo ako. Sa sandaling iyon, nakita ni Yusuf Zok si Ibrahim King sa tarangkahan ng lungsod, nakita ang Panginoon ng lungsod na si Roger Benson, at nakita ang isa pang banal na sugo, si Cora Arellano. Ninakaw ni Yusuf Zok ang mga alaala ni Eden King, kaya nakilala niya ang maraming tao sa pader ng lungsod. Pangalawang anak, ikaw. Nang makita ni Ibrahim King na ang taong iyon ay ang kanyang sariling pangalawang anak, siya ay nag-alala. Noon pa man ay mahal na mahal niya ang anak na ito na, kahit kulang sa akademiko o sining, ay kadugo pa rin niya. Kumalma ka, mag-ingat sa panlilinlang, at may mga humahabol sa likuran. Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Cora Arellano, sinamahan niya si Ibrahim King upang hanapin si Roger Benson at agad na iniutos ang pagsasara ng mga tarangkahan ng lungsod, gamit ang kanyang autoridad bilang direktang inapo ng pamilya Arellano. Tama iyan. Isinasara ang mga pintuan ng lungsod, dahil ang 50 dakilang banal na mga pitch ay napakahalaga, ang pagtiyak sa personal na kaligtasan ang pinakamahalagang merito. Bukod dito, bahagya niyang naramdaman na malamang ay namatay na si Leland Arellano, kung hindi ay hindi sana ito hindi sumagot sa kanya, at namatay din ang matandang lalaki ng pamilyang hari. Dahil napatay ang 2 mid-level God King, halatang napakalakas ng kalaban. Wala siyang pakialam kung alam man ng kalaban ang kanyang malaking sikreto o hindi, kahit papaano,
bago pa man dumating ang ibang miyembro ng pamilyang Arellano, wala siyang planong buksan ang Gate City. Wala na talaga siyang ibang plano, gusto lang niyang siguraduhin ang sarili niyang kaligtasan at pagkatapos ay imbitahan ang isang maalamat na divine ability. Walang panlilinlang, paano ko hindi mararamdaman ang dugo ng sarili kong anak, anak ko nga yan. Si Ibrahim King, na labis na nababalisa, ay pinapadyak ang kanyang mga paa, sa katunayan, may mga humahabol sa likuran, at kapag dumating ang mga humahabol na iyon sa ilalim ng lungsod, hindi ba't ang kanyang anak, na may maliit na antas ng paglilinang, ay tiyak na mamamatay. Matandang hari, kung hindi ako nagkakamali, ang kalaban ay ang banal na hari mula sa Breakback Mountain. Kung bubuksan natin ang tarangkahan ng lungsod, magagarantiyahan mo ba ang kaligtasan ng munting binibini? Kahit mawalan pa ng kahit isang buhok ang munting binibini, lahat tayo ay mamamatay. Pero, marami pang gustong sabihin si Ibrahim King, ngunit hindi niya masabi ang mga salitang kailangan niyang sabihin. At sa sandaling ito, nagsimulang tumalon at magmura si Yusuf Zoc, Roger Benson, ikaw na walang hiya, pinaghahalo mo ang personal na sama ng loob sa mga opisyal na usapin, dahil lang sa nilandi ko ang anak mo, hindi ko man lang siya ginalaw, kailangan mo pa ba akong hayaang mamatay? Ikaw na anak ng puta. Iyan ang tunay na katangian ni Eden King, ang karakter ng isang spoiled na maharlikang anak, kaya sa kanyang desperasyon, sinimulan pa niyang isumpa ang Panginoon ng lungsod. Magsalita ka na naman ng kalokohan, at babarilan kita ng palaso. Galit na sabi ni Roger Benson, habang nakataas ang kilay. Ako, bumagsak si Yusuf Zoc sa lupa, nanginginig ang buong katawan niya. At sa sandaling ito, naabutan ni Nakasede at ng iba pa ang 6 na banal na hari, na naging 6 na sinag ng liwanag, at sabay na lumapag sa likuran ng Haring Eden. Nang inig si Eden King, saka sumagwan patungo kay Kasede, huwag mo akong patayin, sumusuko ako, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng sikretong alam ko sa loob ng lungsod. Ito rin ang tunay na katangian ni Eden King, isang mapang-api sa mahihinang ngunit natatakot sa harap ng lakas, sumusuko agad. Kung hindi siya naging traidor, hindi siya magiging hari ng Eden. Ngumisi ng malapad si Ibrahim King, wala talagang pag-asa ang anak na ito. Kasabay ng isang hampas, ginampanan din ni Kasede ang kanyang papel, inapakan si Eden King at tinitigan sina Roger Benson, Ibrahim King, at Cora Arellano sa pader ng lungsod. Matandang Roger, ang tagal nating hindi nagkita. Pang-iinis na sabi ni Kasede. Malamig na single ni Roger Benson, nabalitaan ko na ang iyong Breakback Mountain ay winasak ng isang marangal na tao. Daan-daang libong bandido ang pinatay magdamag. Paano ka pa nabubuhay? Kaunti na lang ba ang natitira sa inyo? Hahaha. Malamig na tumawa si Kasede, kakaunti lang sa amin ay sapat na para mapapantayan ang 1,000,000 hukbo. Maging matalino ka at buksan mo agad ang mga pintuan ng lungsod. Nandito kami para sa isang negosyo laban lamang sa pamilyang King, aalis kami kaagad pagkatapos, ngunit kung hindi mo bubuksan ang mga gate, huwag mo kaming sisihin sa pagiging bastos. Hahaha. Biglang humagalpak ng tawa si Roger Benson, may bakas ng paghamak sa mukha, sino ka sa akala mo? Sa tingin mo ba ay kayang pabagsakin ng iilang mid-level God Kings ang Guard City ko? At saka, sa tingin mo ba ay makakaalis ka ngayon? Sino ang maglalakas loob na lumapit sa mga tarangkahan ng aking lungsod ng gwardya ay naghahanap ng kamatayan? Malakas na sigaw ni Roger Benson, mga gwardya. Swoosh! Bigla, mahigit 12 kakilakilabot na aura ang lumitaw sa mga pader ng lungsod. Ang mga taong ito ay ang mga God King mula sa mga makapangyarihang angkan sa Guard City, tulad ng God King mula sa Gould Family, Wilkinson Family, at iba pa. Ang bawat lungsod ng gwardya ay may mga pamilyang pangalawang klase o ikatlong klase, at ang mga pamilyang ito ay may kani-kanilang mga hari ng Diyos, na inuutusan din ng Panginoon ng lungsod na sama-samang ipagtanggol ang lungsod sa panahon ng digmaan. Ngayon, kasama si Miss Cora Arellano, nang ilabas ni Roger Benson ang utos ng Panginoon ng lungsod, lahat ng mga hari ng Diyos ng angkan ay sama-samang nagsama-sama upang labanan ang panlabas na kaaway. Kahit walang mid-level God King sa mga dumating, ang 10 o halos 20 nakababata ay sapat pa rin kalakasan para makipaglaban kay Kasede at sa kanyang mga tauhan.
Siyempre, sa oras na ito, kumakabog ng malakas ang puso ni Roger Benson nang mapagtanto niyang mas malakas ang aura ni Cassidy kaysa sa kanya, at maging ang pangatlong kapatid na si Zayden Newton at ang pang-apat na kapatid na si Dale ay mga mid-level God King. Tatlong mid-level God King ang tiyak na makakalusot sa Guard City. Kung iisipin, sa Guard City ay dalawa lang ang mid-level God King, at ang isa ay nasa isang misyon. Kaya kahit na siya ay mayabang, sa kaibuturan niya ay takot na takot siya. Kung gayon, wala talaga akong planong umalis, kaya bumaba ka rito. Lubhang bumuti ang aking divine ability nitong mga nakaraang araw, wala pa akong napatay na kahit sino, hihihi. Hindi natakot si Cassidy. Ang kanyang cultivation level ay kabilang sa pinakamataas sa hilagang kanlurang rehiyon na ito, walang makakapanakit sa kanya. Sa sandaling ito, agad na nagpadala ng mensahe si Yusuf Zoc sa ilalim ng paa ni Cassidy kay Cassidy, makipag-ugnayan sa mabilis na taga-baril, hayaan siyang hanapin ang aking pangalawang kapatid, iligtas ka agad, pagkatapos iligtas, tumakbo sa North City at magtago ng mabuti, protektahan ang iyong sarili, at salakayin ang lungsod mamaya. Ano? Atakehin ang lungsod. Nagulat si Cassidy. Ang Guard City na ito ay mayroong Protection City Array, kung kaya nilang salakayin ang lungsod, matagal na sana nilang inatake ang kanilang lungga ng mga bandido, at ang mga ganitong hanay ng lungsod ay hindi kayang sakupin kahit ng mga Divine Emperor level Masters. Gawin mo ang sinasabi ko. Natapos magsalita si Yusuf Zoc at hindi na nagsalita pa, sabay mabilis na paglabas sa ulo ni Eden King. Simula nang magbago siya bilang parasitic light, na hindi na mapansin, walang nakapansin sa paglabas niya. Swoosh! Pagkaalis niya sa ulo ni Eden King, mabilis na gumalaw si Yusuf Zoc at biglang sumulpot sa harap ng lahat. Para siyang mahiwagang sumulpot mula sa kung saan, walang nakakita kung paano siya napunta roon o kung bakit siya biglang sumulpot. Ha! Gulat na bulalas ni Roger Benson na nasa pader ng lungsod at sinuyod si Yusuf Zoc, habang sina Cora Arellano at Ibrahim King ay labis na nagulat. Hinanap lang nila sa alaala ni Leonidas King, kaya alam nilang ang taong ito ay ang halimaw na karakter na iyon, ang taong ito ay tunay ngang hubad at matapang. At sa sandaling lumitaw si Yusuf Zoc, tumangala siya sa mga pader ng lungsod at malamig na sinabi, mayroon kang 10 hininga, kung hindi magbubukas ang mga pintuan, mamamatay ang lahat. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1277 Panghihiram ng iyong lungsod upang ikalat ang aking pangalan. Sa totoo lang, ang 10 hininga na binanggit ni Yusuf Zoc ay hindi para kina Roger Benson at sa iba pa, sinabi niya ito upang magpaliban ng 10 hininga. Kung tutuusin, hindi alam ang buhay o kamatayan ni Leonidas King, at si Dale, na mabilis na bumaril, ay nasa lungsod pa rin. Kaya naman, nakipag-ugnayan si Cassidy kay Dale, at dahil sa bilis ni Dale, kung hindi niya mahanap o mailigtas si Leonidas King sa loob ng 10 hininga, makukumpirma niya ang pagkamatay ni Leonidas King. Kaya naman, gusto niyang tuluyang maglaho ang Guard City. Hindi niya alam kung kumalat na ba ang sikreto niya, pero sigurado siyang si Haring Leonidas, na nabihag, ay tiyak na ipina-inspeksyon na ang space ring at hinanap ang kaluluwa nito. Kahit papaano, alam ng ama ni Eden King ang sikreto niya, at maaaring alam din ng Diyosa ng pamilya Arellano na iyon ang sikreto niya. Kaya naman, dumating siya na may layuning pumatay, dahil alam niyang kapag nabunyag ang kanyang sikreto, mapapahamak siya ng walang katubusan, at magiging biktima ng napakaraming tao. Hindi naman sa gugustuhin siyang patayin ng iba, pero tiyak na huhulihin nila siya, dahil kung sino ang makakapagtanim ng mga divine peaches at maraming kakaibang kayamanan, ang sinumang clan na makakahuli sa kanya ay uunlad. Mamaya, kapag nataman ko na ang God Dragon Arrow, kung hindi mamatay si Haring Ibrahim at ang banal na sugo na iyon sa pader ng lungsod, hulihin ninyo silang buhay, hindi mahalaga ang iba, pero ang dalawang iyon ang pinakamahalaga. Ipinarating ni Yusuf Zoc ang kanyang boses kay Cassidy at sa iba pa. Naiintindihan namin, nakuha namin. Naunawaan din ni Cassidy at ng iba pa ang kahalagahan ng sikreto ni Yusuf Zoc, kaya ngayon, kahit na isinasapanganib ang sarili nilang buhay, dapat nilang protektahan ang sikreto ni Yusuf Zoc mula sa pagkabunyag. Mabilis na lumipas ang oras, at ang mga tao sa pader ng lungsod ay tumigil sa pag-uusap, dahil hindi sila nag-aalala na may makalusot sa hilagang kanlurang Guard City. Sa halip,
pinanood nila si Yusuf Zok at ang iba pa na parang nanonood ng isang biro. Pagsapit ng ikapitong hininga, tila isang maliit na kaguluhan ang lumitaw sa lungsod. Nakita ni Yusuf Zok ang isang matandang lalaki na tumakbo palapit kay Ibrahim King at may sinabi habang nagpupunas ng pawis. Whoosh! Biglang umilo ang jade slip ni Cassidy sa komunikasyon, isa itong mensahe mula kay Dale, matagumpay, taong nailigtas, nakatago sa North City. Si Dale ay isang God King, mas mabilis kaysa sa mid-level God Kings at kapantay pa ng high-level God Kings, kaya 7 hininga lang ang kinailangan niya para mailigtas ang isang tao mula sa King family. Binibining Panginoon, nagtagumpay si Dale, nailigtas na ang tao. Agad na ulat ni Cassidy. Haha, ang galing naman. Biglang tumawa ng malakas si Yusuf Zok, sa kanya inilabas ang kanyang mahabang pana at ikan-awit ang God Dragon Arrow. Nang maisuot na ang God Dragon Arrow ay saka lamang marahas na kumaibot ang mga talukap ng mata ni Cassidy at ng iba, at likas na napaatras. Hindi nila alam noon na si Yusuf Zok ang tunay na salarin na Sam Iris sa Breakback Mountain. Ngayon lang nila napagtanto na winasak ng kanilang amo ang Breakback Mountain, nang makita nila ang God Dragon Arrow at maramdaman ang aura nito, kaya't agad silang natakot. Ang Breakback Mountain ay isang bulubundukin, mas malaki kaysa sa hilagang kanlurang Guard City, ngunit ang bulubunduking iyon ay naging isang itim na hukay sa ilalim ng isang palaso. Ano pa ba ang masasabi mo sa hilagang kanlurang Guard City? Basta, ang Breakback Mountain ay mayroon lamang ilang daang libong bandido. Kung may mamamatay man, walang may pakialam. Pero iba ang hilagang kanlurang Guard City, tahanan ito ng mga pamilyang ikatlo at pangalawang uri, iba't ibang himpilan at mga establishmento ng kalakalan ng 8 dakilang pamilya, at bilyon-bilyong naninirahan pa nga. Kung ang hilagang kanlurang Guard City ay masisira rin ng isang palaso, iyon ay magiging isang napakalaking sakuna, dahil mangangahulugan ito ng pakikidigma laban sa buong Heavenly Realm, laban sa lahat ng banal na nilalang. Sa Heavenly Realm, kahit pasakupin ng mga bandido ang isang lungsod, hindi nila papatayin lahat. Kahit ang pinakamasamang demonyo ay hindi maglalakas loob na gumawa ng ganoong gawain. Pero ngayon, malapit nang magpana ang kanilang Panginoon ng ganoong klase ng palaso sa hilagang kanlurang Guard City. Ilan ang makakaligtas sa palasong iyon? Tandaan mo ang mga sinabi ko, ang pangunahing layunin natin ay mahuli ng buhay ang ama ni Eden King, si Ibrahim King, at ang banal na sugo. Ibinalik ni Yusuf Zok ang pana, itinutok sa gatehouse ng lungsod, at sumigaw ng malakas, binibigyan kita ng huling pagkakataon, buksan mo ang mga gate. Ikaw ba yung Abraham Nash mula sa Big Rear End Mountain? Sino ka sa tingin mo? Sino ang sinusubukan mong takutin? Pangungot siya ni Roger Benson kasabay ng isang malamig na tawa. Kung gayon, pasensya na. Ngayon ay hihiramin ko ang lungsod mo para maipakilala ang pangalan ko. Huminga ng malalim si Yusuf Zok. Sa loob ng maraming taon, nasanay na siya sa pagpatay. Sa Immortal Realm, tinawag pa nga siya ng iba na Old Devil Yusuf. Mas demonyo pa siya kaysa sa mga demonyo. Siyempre, ayaw din niyang pumatay ng napakaraming inosenteng tao. Gayunpaman, ngayon kung hindi niya malulutas ang isyo, hindi aalisin ang nakatagong panganib, wala siyang magandang araw sa hinaharap, at walang ang mapapahamak siya. Kaya natural lang, kapag pumipili siya sa pagitan ng sarili niyang kamatayan at ng kamatayan ng iba, pipiliin niya ang huli. Total, ang mga Diyos at Diyosa na ito ng kaharian sa langit ay pawang mga gago. Kasabay ng isang putok, binitawan niya ang tali ng pana, at ang God Dragon Arrow ay sumugod pataas mula sa ibaba, agad na kumikislap patungo sa tore ng gate. Sa katunayan, ang palaso ay lumipad pataas sa isang pahilig na anggulo, dahil wala siyang hanggaring ganap na wasakin ang lungsod, ni ayaw niyang patayin ang lahat. Kaya, habang ang palaso ay lumilipad pataas sa isang anggulo, una nitong sisirain ang tore ng gate at pagkatapos ay ipagpapatuloy ang trajectory nito sa isang anggulong 45 degree patungo sa kawalan, sa halip na mabaon sa lupa. Sa ganitong paraan, maaaring mabawasan ang bilang ng mga nasawi. Sa kaibuturan ng puso ni Yusuf Zok, may kinikimkim pa ring kabaitan. Ang shooting god bow ay mas mabilis pa sa kidlat. Halos kasabay ng pagpapaputok ng palaso, bago pa man matapos ng mga Divine King sa tore ng gate ang pangungutya sa kanyang kayabangan, ang God Dragon Arrow, na may isang
boom, ay winasak ang tinatawag na Protection City Array at sumubsob sa tore ng gate. Ang malakas na pagbangga ay nagdulot ng isang marahas na alon ng enerhiya. Sa isang iglap, ang tore ng gate ay naging abo. Bukod sa mga banal na hari sa itaas, maging 7 o 8 banal na hari ang direktang nawasak ng shockwave. Whoosh! Napakalakas ng enerhiya ng God Dragon Arrow, at ang nagresultang impact, ang shockwave, ay bumalot sa buong South City. Kaya, ang buong South City ay winasak ng pira-piraso, at lahat ng tao sa South City, kasama ang lahat ng banal na armas, ay agad na naging alikabok. Maging ang ilan sa North City at sa loob ng lungsod ay direktang namatay dahil sa pagkabigla, kung saan gumuho ang hindi mabilang na mga gusali sa North City. Ang God Dragon Arrow ay bamutin sa kawalan at sa wakas ay sumabog patungo sa kawalan sa walang katapusang kawalan. Sa sandaling ito, ang mundo ay isang malawak na kalawakan ng kawalang hanggan, at ang timog lungsod ay naging mga guho, na walang natitirang nakatayo maliban kay Yusuf Zok at ilan pang iba. Nagmadaling lumabas sina Kasede at ang iba pa, dahil mayroon pa ring ilang banal na hari na hindi pa namamatay. Gayunpaman, kahit buhay pa sila, hingal na sila ngayon, kasama na si Roger Benson, na halos tanggayan ng shockwave, nakahiga sa lupa at basang-basa ng dugo, hindi makagalaw. Patay na si Ibrahim King, dinurog ng shockwave, ngunit nakaligtas ang Diyosa ng pamilya Arellano. Total, siya ang mahal na apo ng leader ng angkan ng pamilyang Arellano, kahit hindi ganoon kalaki ang kanyang antas ng cultivation, ang kanyang mga protection na magic treasures ay napakalakas. Sa mga banal na hari, siya ang pinakakaunting nasaktan. Siyempre, siya rin ay natambo sa lupa, nagdurugo sa bawat butas, hindi makagalaw. Bigla siyang sinunggaban ni Zayden Newton, tinatakan ang kanyang puwersa ng buhay para mapigilan ang anumang paggalaw. Nang humagulgol ng matagal si Kasede, itinaas niya ang kanyang kamay at bumagsak ang espada, napugot sa ulo ni Roger Benson. Walang awang inani ni Wolf Fang at ilan pang iba mula sa 8 dakilang pamilya ang buhay ng iilang nabubuhay na banal na hari. Sila ang pinakamalupit na mga tulisan, walang ipinakitang awa sa kanilang mga kilos. Ilang sandali pa, hamupa ang pagyanig, at lahat ng mga banal na hari ay napatay. Itinabi ni Yusuf Zok ang kanyang shooting god bow, malamig at tahimik ang kanyang mga titig. Ang lungsod ng gwardya sa Hilagang Kanluran ay wasak na wasak, hindi mabilang ang bilang ng mga nasawi sa loob ng lungsod, ngunit kahit papaano, patay na ang kalaban, at may isa silang nahuli ng buhay. Pagkatapos, bulong ni Yusuf Zok sa sarili, ito ang kapangyarihan ng dragon ng palaso ng Diyos. Kung tatamaan nito ang puso ng Guard City, sa isang iglap, ang Guard City ay babagsak mula sa langit patungo sa lupa, at tuluyang mabuburel. Sa kamay ng banal na palason na ito, ako ang langit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1278 live broadcast mabilis na nagpaputok si Leonidas King, at nagtago sila sa isang silong doon, kaya pareho silang hindi nasaktan. Nang masira ni Yusuf Zok ang lungsod at mapatay ang mga tao, nagmadali ang dalawa patungong South City upang makipagkita kay Yusuf Zok at pagkatapos ay mabilis na umalis ang buong grupo. Walang makapangyarihang nilalang sa Hilagang Kanluran, na nagtulot kay Yusuf Zok na kumilos ng walang ingat, na nagpapahintulot sa kanya na sirain ang mga lungsod at pumatay ng mga tao. Siyempre, agad ding kumalat ang balita ng pagkawasak ng Northwest City, tutal, maraming tao sa lungsod ang nakaligtas, kaya't sa maikling panahon, alam ito ng buong Heavenly Realm. Ang pinakamahalaga ay hindi lamang ang pagiging simple ng pagkasira ng lungsod, dahil wala na ang buong timog lungsod. Tinatayang mahigit 100 milyon ang kabuoang populasyon ng mga permanenteng at pansamantalang residente ng South City, kaya halos 100 milyong banal na nilalang pa rin ang napatay ng palason ni Yusuf Zok, na nag-iwan sa Northwest Guard City na malubhang napinsala rin. 13 pangunahing angkan sa lungsod ang nawalan ng tig-iisang banal na hari, at namatay din ang Panginoon ng lungsod na si Roger Benson at ang kanyang tagapamahala na banal na hari. At ang banal na sugo na si Cora Arellano, ang minamahal na apo ng pinuno ng angkan ng pamilyang Arellano, ay nakagugulat na nabihag ng buhay ng mga bandido. Oo, naniniwala ang lahat na gawa iyon ng mga bandido,
Dahil ang mga taong naninirahan sa Northwest Guard City ay hindi kilala si Abraham Nash na taga-bundok ngunit pamilyar sila kay Cassidy mula sa Breakback Mountain. Kaya, kumalat ang mensahe na 7 bandidong nasa antas ng Divine King mula sa Breakback Mountain ang pumasok sa lungsod at pumatay ng mga tao, at automatikong hindi pinansin ng lahat si Yusuf Zoc. Una, hindi siya kilala noon, at pangalawa, noong panahong iyon, lahat ng nakakakilala sa kanya sa tarangkahan ng lungsod ay napatay ng isang palason na iyon. Kaya gusto niyang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili ngunit nabigo dahil walang nakakaalam na siya ang Sam Iris sa lungsod. Nagalit ng husto ang pamilyang Arellano sa gitnang rehiyon. Ang pamilyang Benson ng Northwest Guard City ay orihinal na isang basal yung angkan nila, at dahil namatay si Cora Arellano at nabihag ng pamilyang Arellano si Leland Arellano, ano ang ibig sabihin nito? Nagpahiwatig ito ng isang hayagang hamon at deklarasyon ng digmaan laban sa pamilyang Arellano, na para bang niyuyurakan sila. Bukod pa rito, ang uri ng kilos ay masyadong malisyoso. 1 bilyong banal na nilalang ang napatay. Paano ito naiiba sa isang demonyo? Kaya naman, pagkatanggap ng impormasyon, agad na nagpatawag ng isang pagpupulong ang pamilyang Arellano, at pagkalipas ng 1 oras, natapos ang pagpupulong. Isang Superior Divine Emperor na nangunguna sa pangkat, kasama ang 2 mid-level na Divine Emperor at isang pangkat ng 30 Divine King, ang naglakbay mula sa gitnang rehiyon. Anong mga tulisan, anong kalokohan? Maaari kayang hamanin ng mga hamak na tulisan ang 8 dakilang pamilya. Sa usapin ng pamana at kapangyarihan, sino ang makakatalo sa 8 dakilang pamilya? Samantala, ang 7 pa sa 8 dakilang pamilya ay nagpahayag din ng kanilang galit at pagkasuklam, dahil pagkatapos ng lahat, 1 bilyong ordinaryong banal na nilalang ang napatay. Kaya naman, nadama nilang sila ang may pananagutan sa pagpapadala ng mga tao upang parusahan ng matindi ang mga salarin, at sa gayon, tinanong nila kung nangangailangan ba ng tulong ang pamilyang Arellano. Bakit mangangailangan ng tulong ang pamilyang Arellano? Kaya direkta nilang tinanggihan ang mga mabubuting alok mula sa 7 iba pang pamilya, at wala nang ibang ginawang aksyon, kaya ipinaubaya na lang nila ang lahat sa pamilyang Arellano. Siyempre, tungkol sa pagkawasak ng Northwest Guard City, palihim ding nagpadala ng mga tao ang ibang mga angkan upang mangalap ng impormasyon kung aling magic treasure ang sanhi ng pagkawasak. Kuwit, si Yusuf Zoc, kasama ang isang grupo ng mga bandido, ay hindi na bumalik sa kabundukan dahil hindi na ito ligtas dahil sa matinding kaguluhang dulot nito sa pagkakataong ito, at maraming eksperto ang siguradong magkukumpulan doon. Dahil lamang sa kanilang mga hindi gaanong mahahalagang pormasayon at ilang simpleng Divine King tulad ni Cassidy, tiyak na hindi nila sila mapipigilan, at kahit ang pananatili sa Great Northwest ay hindi na isang opsyon. Kaya't dinala niya ang lahat sa Blue Sea Cloud Sky, pagkatapos ay agad na lumiko patungong silangan, diretsyong patungong silangan. Ayon sa mapa, ang pagpunta sa silangan ay patungo sa 6 na malalaking lungsod. Pagkatapos dumaan sa 6 na malalaking lungsod, mararating ng isa ang Northeast Guard City, at ang pagpapatuloy sa silangan mula roon ay haantong sa Endless Sea. Sa Heavenly Realm, sa silangan ay ang Endless Sea, sa hilaga ay ang mga bundok na may yelo at kapatagan ng nyebe, sa timog ay ang barbarong South Mountain, at sa kanluran ay ang disyerto, tila lahat ng mga realm at planeta ay may magkakatulad na layout. Ang walang katapusang dagat ay tunay na walang katapusan, kung hindi ay hindi ito matatawag na walang katapusan. Hindi plano ni Yusuf Zoc na magtago sa kailaliman ng karagatan kundi sa halip ay maglayag patungo sa gitnang rehiyon. Pagdating sa dalampasigan, sasakay siya ng bangka patimog, na lubos na makakabawas sa mga panganib. Siyempre, ang pag-abot sa gitnang rehiyon ay malamang naaabutin ng mga dekada, kung hindi man 1 siglo. Gayunpaman, hindi naman siya nagmamadali at naisip niyang ituring na lang ito na parang bakasyon sa Heavenly Realm. Sa Azure Sea and Sky, natapos na nina Cassidy at ng iba pa ang pagtatanong kay Cora Arellano at nagsagawa ng soul search sa kanya. Lahat ng sinabi ni Cora ay tugma sa kanyang mga alaala. Hindi niya nga kailanman ibinunyag ang nakakagulat na sikreto kan-inuman maliban kay Ibrahim King, at patay na noon si Ibrahim King. 50 dakilang banal na mga peach at iba't ibang bihirang kayamanan ang nabawi rin. Bukod pa rito, si Eden King ay hindi patay at dinala nila sa Azure Sea and Sky. Walang oras si Yusuf Zoc para harapin siya,
At sina Kasede at ang iba pa ay walang pakialam sa duwag na lalaking ito. Pagkalipas ng 3 araw, dumating si Yusuf Zok sa isang maliit na bayan, kung saan niya nakasalamuha ang isang grupo ng mga tao. Ang engkwentrong ito ang nagpabago sa kanyang orihinal na plano na magtungo sa silangan, nang marinig niya sila, at nalaman na ang grupong ito ay kabilang sa pamilyang Burger mula sa gitnang rehiyon, at sila ang mga opisyal ng inspeksyon ng pamilyang Burger. Ano ang isang opisyal ng inspeksyon? Sila ay mga opisyal na nag-iinspeksyon sa mga kuweba ng mga alipin na kontrolado ng pamilyang Burger sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng mga taong ito ay may apelyidong Burger, na nagmula sa magkakaibang lihay timo at collateral na sangay ng pamilya, at namamahala sa lahat ng mga bagay na may kaugnayan sa mga kuweba ng alipin ng pamilyang Burger. Ang trabahong ito ay may maraming benepisyo at itinuturing na prestihiyoso sa mga menor de edad na miyembro ng pamilyang Burger. Bagamat hindi sila nagpapakita sa publiko, lubos silang pinagkakatiwalaan ng pamilya Burger. Sa madaling salita, ang kanilang direkta o hindi direktang mga nakatataas ay ang mga pinapaboren o makapangyarihang individual sa pamilyang Burger. At si Yusuf Zok ay palaging nagtataka kung nasaan si Amber Vance. Mayroong 70% na posibilidad na si Amber ay mapabilang sa pamilyang Burger, dahil ang Grand Circulation Technique na natanggap niya sa lower realm ilang taon na ang nakalilipas ay nagmula sa pamilyang Burger. Kaya naman, linano niyang palihim na pasukin ang pamilyang Burger upang tahimik na hanapin si Amber Vance. Ang grupong ito ng mga miyembro ng pamilyang Burger ay binubuo ng 3 lalaki at 2 babae, na may kabuoang 5 katao, lahat ay nasa antas ng cultivation ng God Realm, at ang pinakamataas ay nasa Superior God Realm lamang. Tinarget ni Yusuf Zok ang pinuno sa Superior God Realm, habang sila ay nag-iinuman, siya ay naging parasitic light at bumagsak sa tasa ng pinuno, at nilunok ng pinuno. Walang reaksyon ang pinuno, at walang anumang sensasyon na lumitaw. Dahil ang parasitic technique ni Yusuf Zok ay maihahalin tulad sa isang selula, katulad ng bakterya, kapag pumasok ito sa isang host, maaari itong pumili na kumilos o hindi, nagtatago sa kaibuturan ng kanilang kaluluwa, nakikita ang mundo sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Iyan ang lakas ng parasitic technique, naging solo parasite siya, nagtatago sa loob ng katawan ng isang tao, at sa kabila ng iyong makapangyarihang divine skills, hindi mo siya matutukoy o makikita. Ngayong gabi, ano kaya kung manatili tayo sa maliit na bayan na ito? Bukas ay tatanggo tayo sa Jade Sea City at saka sasakay ng isang banal na barko pabalik sa ating angkan. Tumawa ang pinuno pagkatapos humigop ng inumin. Ikaw ang magdesisyon, mayroon ding bahay tuluyan dito. Tumanggo ang 4 na iba pa bilang pagsang-ayon, tutal, siya naman ang pinuno kaya siya ang nagdesisyon. Pagkatapos uminom ng ilang sandali, pumunta sila sa isang bahay tuluyan sa maliit na bayan at kumuha ng 5 silid sa itaas na palapag. Ang mga miyembro ng pamilya Burger, dahil sila ay mga maharlika, ay walang kaugaliang magbahagi ng mga silid sa iba. Naisip din ni Yusuf Zok na kontrolin ang pinunong ito ng gabing iyon kapag tahimik, ngunit pagkatapos nilang mag-check-in sa kani-kanilang mga kwarto at kakalubog pa lang ng araw, isa sa mga babaeng miyembro na may apelyidong Burger ang tahimik na pumasok sa kwarto ng pinuno. Si Yusuf Zok, na nagtatago sa kaluluwa ng pinuno, ay nalilito pa rin sa nangyayari nang magsimulang magyakapan at maghalikan ng maalab ang dalawa, habang tinutulungan ang isa't isa na maghubad. Natulala si Yusuf Zok, ano ba itong nangyayari? Burger ang apelyidong ito, di ba? Pareho lang sila ng henerasyon, di ba? Kaya dapat silang maging kadugo, kapatid man o kapatid. Kung gayon, paano ito mangyayari? Hindi siya gumalaw, sa halip ay natulalang pinagmasdan ang 2 maputlang puting katawan na gumugulong, gumagalaw, humihinga, at humuhuni, habang nagsasalita ng mga walang kabuluhan at malaswang salita. Nako, live show naman. Nanood si Yusuf Zok, dumudugo ang ilong. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1279 na kinaroroonan walang tigil na nagmura si Yusuf Zok dahil napaka-immoral nito, ang pinuno ng pangkat ng angkan ng Burger at ang kanyang kapatid na babae ay nakipaglaban ng 3,000 rounds, at pinanood niya ang buong labanan ng walang magawa. Siyempre, naging dahilan ito ng pagdurugo ng ilong niya ng husto. Pagkatapos ng 3,000 rounds, hinubad ng babae ang kanyang damit at tumakbo palayo. Sa huling bahagi ng gabi,
May isa pang babae na gumapang papasok. Nawalan ng imak si Yusuf Zak, ang pinuno ng pangkat na ito ay may pambihirang kasanayan sa pakikipaglaban. Ipinagpatuloy ito ng 2 taong ito mula huling hati ng gabi hanggang madaling araw, gayunpaman, ang pangalawang babae ay hindi agad umalis at nahiga sa mga bisig ng pinuno ng pangkat. Gale, kapag nakabalik ka na sa angkan ngayon, tiyak na malaking responsibilidad ang ipagkakatiwala sa iyo, di ba? Mayabang na tanong ng babae. Oo nga, ngumiti ang pinuno ng pangkat na nagngangalang Gale at sinabing, may mensahe na sa akin ang nanay ko. Pagbalik ko sa pagkakataong ito, mapopromote ako bilang Deputy Master ng External Affairs Hall. Nang marinig ang tungkol sa Deputy Master ng External Affairs Hall, hindi napigilan ng babae ang mapasigaw. Sa kanilang pamilyang Burger, maraming dibisyon, at ang External Affairs Hall ay isang institusyong humahawak sa mga usaping panlabas. Dahil malaki ang negosyo ng pamilyang Burger, maraming departamento, at anumang posisyon sa mga departamentong ito ay tiyak na malaki ang kita. Tulad ng Deputy Master ng External Affairs Hall, kaya niyang pangasiwaan ang mga inspeksyon, pangasiwaan ang iba't ibang minahan ng mga banal na lingkod, at alisin ang mga bato sa ibabaw ng mga minahang ito kung bibigyan siya ng mga tao ng mga regalo. Sa mga spirit stones, bakit pa kailangang mag-alala tungkol sa mabagal na cultivation? Ang 2 babaeng sumiping sa kanya ngayong gabi ay taga-External Affairs Hall din, ngunit pareho silang mabababang tauhan, na kumukuha ng buwanang sahod ng angkan, nang walang gaanong benepisyo. Gale, gusto ko, ibinalot ng babae ang sarili kay Gale Burger na parang ahas, at marahas na hinampas ni Gale Burger ang kanyang puwitan at sinabing, mag-abi na, ano ang kailangan mo? Pero huwag kang mag-alala, kapag ako na ang naging Deputy Master ng External Affairs Hall, magtatrabaho ka sa tabi ko, at mag-aayos ako ng ilang magagandang assignment para sa iyo. Gale, ikaw ang pinakamagaling. Hinalikan ng babae si Gale Burger sa mukha. Kailangan nating ilihim ang relasyon natin, alam mo naman ang mga patakaran ng pamilya. Alam ko naman, pero bakit? Malamig na napangisi ang babae, bakit nakakagulo ang mga galing sa direktang linya, at tayo hindi? Ang panloob na usapin ng 8 dakilang pamilya ay napakagulo, bawat angkan ay ganito. Dahil ang bawat pamilya ay may 10-10 o kahit daan-daang libong miyembro, na lahat ay may iisang apelyido, natural lang na kahit sa loob ng sariling pamilya, mayroong pag-ibig sa paglipas ng panahon, hindi mapigil ang pagnanasa, o sadyang paghahanap ng mga kilig, at iba pa. Sa madaling salita, ang 8 mahusay na pamilya ay isang lugar na puno ng maruruming sikreto, at anumang maisip mo ay maaaring mangyari sa loob mo. Ang incest sa pagitan ng magkakapatid, magulang-anak, ay karaniwang nangyayari sa 8 dakilang pamilya, at ipinagmamalaki nila ang kanilang mga dalisay na kadugo. Tunay nga, may mga taong ipinanganak ng ganito at pagkatapos ay nagiging dalisay ang kanilang mga lahi, at ang kanilang mga talento ay nahihigitan ang lahat, mabilis na naglilinang, at nagiging piling tao ng angkan. Gayunpaman, ang mga ito ay minorya lamang, at ang karamihan ay alinman sa pisikal na may kapansanan, mga hanggal o tanga, o kaya naman ay may dagdag na mga daliri, 2 ulo, mga deformidad, mga mutasayon, at iba pa, hindi mabilang. Kaya naman, lahat ng pangunahing pamilya ay mayroon ding mga pagbabawal, ibig sabihin, ang pagbabawal sa mga iligal na relasyon sa labas ng direktang linya, mga asawa ng malalayong kamag-anak na may parehong apelyido, mga nagkasala kapag natuklasan, sa pinakamababa ay napipinsala sa kanilang antas ng paglilinang o pinatalsik mula sa angkan, at sa pinakamalala ay pinapatay, inilulubog sa kulungan ng baboy, sinusunog, binitay, at iba pa, sa anumang kaso, walang mabuting kahihinatnan. Siyempre, kahit na ganoon, hindi mabilang ang mga adventurer, hanggat hindi sila naiuulat o natutuklasan, sino ang makakapamahala sa kanila. Alam mo namang kakapanganak lang ni Gale at Emerson ng isang tanga. Mariing bulong ni Gale Burger, kamakailan lang ay iniimbestigahan na ng enforcement team ng angkan ang mga bagay na ito, kung mabubunyag man yan, tapos na ako, tapos ka na rin. Nako, kung ganoon makikinig ako sa iyo, pero gusto ko nang maglaro ng bola ngayon. Murang ngumiti ang babae at yumoko para maglaro ng bola. Nagpatuloy si Yusuf Zak ng walang imak,
Ano ba tong mga walang hiya na to? Ito ba talaga ang 8 dakilang pamilya? Ang mga angkang ito ay masyadong masama, masyadong nakapangangilabot, lubos na hindi makatao, sadyang basura, tunay na hindi karapat-dapat maging tao. Pagkatapos ay lubusang isinumpa ni Yusuf Zoc ang pamilyang Burger at ang mga ninuno ng 8 dakilang pamilya sa loob ng maraming henerasyon. Pagsapit ng madaling araw, palihim na lumabas ang babae, at inayos din ni Gail Burger ang kanyang mga damit, nagkunwaring isang ginoo habang palabas ng silid bisita. Sa katunayan, hindi malayo ang relasyon niya sa 2 babae kagabi, ang isa ay anak ng pinsan niya, at ang isa naman ay anak ng tiyuhin niya, pinsan niya. Lahat sila ay may apelyidong Burger, lahat sila ay may dugong ninuno, pero sila ang nagkamali. Marahil, sa kaharian ng langit ay karaniwang nangyayari ito, at para sa maraming tao, hindi ito malaking problema. Hindi man lang nag-almusal ang 5, nagsama-sama, at naglakbay na, at habang naglalakbay, nalaman ni Yusuf Zoc ang kanilang mga pangalan. Ang pinuno ng pangkat, si Gail Burger, pinuno ng pangalawang grupo ng External Affairs Hall Inspection Group, kasama ang External Affairs Hall na may 10 grupo ng inspection sa kabuuan. Ang unang babaeng pumasok sa kanyang silid kagabi ay nagngangalang Sloan Burger, isang regular na miyembro ng pangalawang grupo ng inspection. Ang pangalawang babae ay nagngangalang Emerson Burger, isa ring regular na miyembro. Mayroon ding 2 lalaki, ang isa ay nagngangalang Bennett Burger, at ang isa naman ay nagngangalang Weston Burger. Lahat sila ay may apelyidong Burger, ngunit wala ni isa mula sa direktang linya, ni hindi man lang itinuring na lihaytimo, mas parang mga hindi gaanong kilalang miyembro sila ng pamilyang Burger. Gayunpaman, ayon kay Gail Burger, tila may kakayahan ang kanyang ina, kung hindi ay hindi niya sana maisaayos ang posisyon bilang Deputy Master ng External Affairs Hall para sa kanya. Naglakbay ang grupo ng 3 buwan bago narating ang Big Northern City. Ang Big Northern City ay isa sa mga malalaking lungsod sa Hilaga, mas malaki at mas maunlad kaysa sa Guard City, at nakakagulat, ang City Lord ng Big Northern City ay isang Junior Divine Emperor, na kontrolado rin ng mga first-class families. Pagkarating nila sa Big Northern City, agad na pumasok ang 5 sa isang bahay tuluyan, pagkatapos ay naligo sila kung kailangan nilang maligo at kumain kung kailangan nilang kumain. Kinagabihan, hindi maiiwasang sumama si Gail Burger sa isa pang 6,000 rounds, sa pagkakataong ito ay magkasama ang 2 babae, na siyang unang sabay na paghaharap nila ni Gail Burger, kaya medyo nahiya sila noong una, ngunit kalaunan ay lumuwag na rin ang kanilang loob, at naging mas maayos ang pagkakasundo ng 3. Sa panahong ito, nalaman ni Yusuf Zoc na si Gail Burger ay may malalaking ambisyon, at ang posisyon ng Deputy Master ng External Affairs Hall ay isa lamang niyang tantungan, mas mataas ang kanyang hangarin at gusto niyang mapalapit sa isang babae sa angkan, at pagkatapos ay subukang hikayatin ang babaeng iyon na mahulog ang loob sa kanya. At ang babaeng iyon ay nagngangalang Zaria Burger, at habang pinag-uusapan nila si Zaria Burger, nabanggit din nila ang isang taong nagngangalang Nadja Burger, na nagsasabing si Nadja Burger ay namatay sa lower realm. Agad na naalala ni Yusuf Zoc, hindi ba't si Nadja Burger ang babaeng binasag niya ang ulo sa dibdib gamit ang palad sa likod ng Sun Temple sa Earth? Ang nakatatandang kapatid na babae ni Nadja Burger ay nagngangalang Zaria Burger, at nakakagulat, sina Zaria at Nadja ay parehong nagmula sa direktang linya, ang mga direktang apo ng pinuno ng angkan ng pamilyang Burger. Sa loob ng 3 buwan, napakaraming sikreto ng pamilyang Burger ang natutunan ni Yusuf Zoc, ngunit hindi niya narinig na binanggit nila si Amber Vance. Hanggang ngayon, pagkalipas ng 3 buwan, nang unang makipagtulungan si Gail Burger sa magkapatid na babae, may nabanggit silang isang bagay na ikinagulat ni Yusuf Zoc. Bakit hindi mo subukang lumapit sa babaeng may isang braso lang na yan? Kung makuha mo siya, para ka na talagang nakaakyat sa langit. Oo, ang maganda, kaakit-akit, at may isang brasong babaeng iyon, kung makakalapit ka lang sa kanya at mapapasailalim mo siya sa iyong pangangalaga, talagang gagawa ka ng pangalan para sa iyong sarili. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1300 ang 3 dakilang banal na emperador, ang munting dilag na may isang braso ay kapwa maganda at kaibig-ibig. Kung makakalapit ka lang sa kanya, para mapasailalim mo siya sa iyo, talagang gagawa ka ng kakaiba.
Ang nagsalita ay si Emerson Burger, isa sa dalawang babaeng naglalaro kasama si Gail Burger. Gayunpaman, nang makarating ang babae sa puntong ito, nagpantig ang mga tainga ni Yusuf Zoc. Nakatago sa loob ng katawan ni Gail Burger, tensyonado ang buong katawan niya. Alam niyang hindi papatay si Amber Vance, kaya naman nadama niya na isa itong regalo mula sa langit. Kaya naman, hanggat siya ay nabubuhay at humihinga, tiyak na mahahanap niya si Little Amber Vance. Sa ngayon, hindi ko muna iniisip ang babaeng may isang braso. Pero sino ang nakakaalam, kung sakaling may dumating na magandang pagkakataon mamaya, at magawa ko iyon, talagang aakyat ako sa langit. Sabi ni Gail Burger nang may bahagyang ngiti, at may mapaglarong kislap na dumaan sa kanyang mga labi. Hehe, may inggit tayo kung magsasalita tayo ng ganyan, sumiksik sina Emerson Burger at Sloan Burger sa yakap ni Gail Burger, at pagkatapos ay ipinagpatuloy nilang tatlo ang kanilang paglalaro nang hindi na binabanggit pa ang batang babaeng may isang braso. Sa sandaling ito, si Yusuf Zoc ay sa sobrang kaba na halos mapatalon siya, ngunit alam din niya na hindi niya maaaring madaliin ang mga bagay-bagay, talagang hindi niya magagawa. Ang pagtatago sa loob ng katawan ni Gail Burger ay may dalawang bentaha. Una, nakaiwas siya sa paghabol ng pamilya Arellano at ligtas na makarating sa gitnang rehiyon. Pangalawa, bibigyan siya nito ng pagkakataong mapalapit sa mansyon ng pamilya Burger sa kalaunan, at makalapit pa kay Amber Vance. Kung naging padalos-dalos siya ngayon, baka hindi na siya magkaroon ng ganito kagandang pagkakataon. Kaya, nagtiis siya at nanatiling nakatutok ang kanyang mga tainga, nakikinig. Gayunpaman, bukod sa mga bulungan at hiyawan, wala nang iba pang narinig na usapan tungkol kay Amber Vance. Pagkatapos ng isang gabi ng kalayawan hanggang madaling araw, kinabukasan ay isinama ni Gail Burger ang apat na iba pa upang bisitahin ang negosyo ng isang angkan ng mga burger sa lungsod. Pagkatapos ng ilang oras na pagkaantala, nilisan nila ang South City, naghahandang sumakay ng isang celestial vehicle pabalik sa gitnang rehiyon. Gayunpaman, nang dumating sila sa lugar ng paglapag ng mga celestial vehicles sa labas ng Shanghai City, nagkaroon din ng mga pagsusuring isinagawa. Ang pamilya Arellano ang naglatag ng Skynet at Earthnet. Sa Hilagang Kanluran, Hilagang Silangan, ang buong Hilagang Rehiyon, anumang lungsod o bayan ay may mga taga-subaybay ng pamilya Arellano, lalo na sa malalaking lungsod tulad ng Shanghai. Lahat ng mga sasakyang pangkalawakan at mga pasahero sa labas ng lungsod ay kailangang suriin, upang mapatunayan ang kanilang mga pagkakakilanlan. Ang 7 pa sa 8 dakilang pamilya ay nakipagtulungan sa mga tseke, na nagbigay sa pamilya Arellano ng malaking kapangyarihan. Bagamat si Gail Burger at ang kanyang partido ay nasa mga opisyal na gawain, hindi mataas ang kanilang katayuan, kaya wala silang personal na mga sasakyang pangkalawakan. Hindi sila binigyan ng angkan ng mga sasakyang pangkalawakan para lumipad, kaya pagbalik nila, kinailangan nilang gamitin ang sasakyang pangkalawakan ng kumpanya ng pangangalakal ng pamilya Torres. Ang negosyo ng celestial vehicle ay monopolyo ng pamilya Torres, ngunit ang 5 tao kabilang si Gail Burger ay pawang mga kliyenteng may mataas na antas. Hindi nila kailangang magbayad para sa pamasahe, kailangan lang nilang ipakita ang pas ng Burger Clan. Kalaunan ay sisingilan ng pamilya Torres ang pangunahing kwenta ng pamilya Burger. Mga tao kami ng pamilyang Burger. Nakita ni Gail Burger na may pumihil sa kanya at naging matigas ang kanyang mukha, umalis ka. Ano ang maganda sa pamilyang Burger? Ngumisi ang taga-suri, ayon sa pinagsamang utos ng 8 dakilang pamilya, sino mang sasakay sa isang sasakyang celestial ay dapat tumanggap ng pagsusuri at pagtatanong. Ginagawa namin ang mga opisyal na gawain ayon sa batas, umaasa akong hindi kayo magdudulot ng gulo, kung hindi, ituturing namin kayong mga bandido at arestuhin namin kayo. Ang lakas ng loob mo. Galit na bulalas ni Gail Burger. Oy, oy, swoosh 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 swoosh. Ang mga dama, na armado ng pangkalahatang pamumuno, ay walang kinatatakutan, at alam nila kung paano husgahan ang mga tao. Nahalata nila na si Gail Burger at ang kanyang grupo ay hindi naman talaga magagaling, kahit papaano ay may mga ekspertong sumusunod sa kanila sa mga totoong magagaling, habang ang pinakamalakas sa 5 ito ay mga Diyos ng kataas-taasang kapangyarihan lamang. Kaya naman, talagang naglakas loob silang pabagsakin sila. Huwag kang gumalaw, huwag kang gumalaw, isa itong hindi pagkakaunawaan, isang hindi pagkakaunawaan, Panginoong Wu,
Ito si Gail Berger ng pamilyang Berger, isang lalaki mula sa External Affairs Hall. Mayroon ding isang kapitan sa Celestial Vehicle, na nakilala si Gail Berger at agad na lumapit upang ayusin ang sitwasyon. Wala akong pakialam kung Berger siya o multo, kung gusto mong sumakay, ipakita mo ang identity waste plaque mo. Huwag mong sabihing wala ka niyan. Sa kaharian ng langit, lahat ay may pagkakakilanlan, kahit mga alipin, na pagkatapos maglingkod ng 30,000 taon upang maging malayang tao, ay magkakaroon ng mga badge sa baywang na inisyo ng mga dakilang angkan, na nagpapatunay na sila ay tunay na mga banal na nilalang. Kung walang waste badge, ang isa ay maituturing na hindi rehistradong tao, tulisan, o tulisan, at maaaring tanungin. Sige, Emph. Malamig na single ni Gail Berger, hindi tinatanggal ang plaque sa baywang niya, sa halip, ipinakita niya ang pas ng pamilya Berger, na mas epektibo kaysa sa ano paman. Siyempre, alam na alam ni Gail Berger na nabaliw na ang pamilya Arellano, isang banal na hari ang namatay, isang apo ang nawala, at ang Guard City Northwest, sa ilalim ng kanilang proteksyon, ay muntik nang bumagsak, na nagresulta sa mahigit 100 milyong pagkamatay, kabilang ang maraming banal na hari. Kaya naman, ang pamilya Arellano ay nakakakita ng pula, at hindi magiging matalino na tawirin ang mga ito sa oras na ito. Sabay-sabay na ipinakita ng 5 ang kani-kanilang mga dokumento sa paglalakbay, at ipinakita ang mga ito sa inspector. Matapos suriin ang mga dokumento, ngumisi ang inspector at ipinagwawalang bahala ang mga ito, itinuring silang mga tagalabas lamang ng Berger clan, malamang na hindi alam kung saang direksyon bumubukas ang mga gate ng Berger family mansion. Emph. Malamig na single ni na Gail Berger at ng iba pa at saka sumakay sa banal na barko. Hindi nalalayo kay Gail Berger at sa kanyang grupo ang ilang mga batang amo at kabit mula sa mga kilalang pamilya, na nagmula sa pamilya Torres. Mas mataas ang kalidad na ipinakita ng mga miyembro ng pamilya Torres, at ipinakita nila ang kanilang mga waste badges nang hindi na kailangang magtanong. Iwinawagayway ng pamilya Arellano ang isang balahibo na parang isang palason ng pamumuno. Hey, kung hindi nila mahuli ang ilang magnanakaw sa ilalim ng ganitong inspection, saan nila ilalagay ang kanilang mga mukha? Malakas na sabi ni Gail Berger habang naglalakad. Nagbago ang mukha ng inspector, at nagngalit ang kanyang mga ngipin kasabay ng isang malangit-ngit na tunog, na lalong nagpatindi sa mga pagsisikap sa pag-iinspeksyon. Nang marating ni Gail Berger at ng 5 ang ikatlong palapag ng banal na barko, mayroon na silang tig-iisang silid. Ang mga silid ay mainit na parang tagsibol at napakarangya. Higit sa lahat, ang mga silid na ito sa ikatlong palapag ay naglalaman ng mga spirit gathering array, na may divine spiritual energy na mahigit 100 beses na mas siksik kaysa sa labas. Ang pagsakay sa isang banal na barko ay nangangailangan ng mahabang paglalakbay sa kawalan, kaya syempre, dapat magsanay ng cultivation. Ang mga akomodasyon ay nahahati sa iba't ibang baitang, mataas, katamtaman, at mababa, kung saan ang kanila ang may pinakamataas na baitang. Ang pinakamababang grado ay ang ibabang kubyerta ng barko, sa ilalim ng kubyerta. Bagamat mayroon ding divine aura, mas manipis ito kaysa sa labas. At nariyan din ang kubyerta ng banal na barko, na may parehong banal na aura gaya ng sa labas, ngunit magkaiba ang tatlong palapag. Ang unang palapag ay may 10 beses, ang pangalawa ay may 50 beses, at ang pangatlo ay 100 beses. Ang paglalakbay sakay ng banal na barko ay aabutin ng hindi bababa sa ilang dekada, kaya sa mga dekadang ito, maaari silang magsanay ng cultivation sa 100 beses na mas mabilis kaysa sa spiritual energy. Sa pagkakataong ito, hindi na nagpatuloy sa pagkukunwari sina Gail Berger, Sloan Berger, at Emerson Berger. Pagkatapos ng lahat, ang mga pader ay may mga tainga, at ito ay hindi maginhawa sa banal na barko. Kung matuklasan sila ng isang taong may agenda, at may magsampa ng reklamo laban sa kanila, mahaharap sila sa malaking gulo. Kaya naman, pagpasok sa silid, agad na nagsimulang maglinang si Gail Berger. Kasabay nito, sinimulan na ni Yusuf Zoc na palihim na nakawin ang mga alaala mula sa kaluluwa ni Gail Berger, kasama ang kanyang kaalaman sa mga banal na kasanayan at teknik at iba pa. Walang kamalay-malay si Gail Berger na lahat ng kanyang mga sikreto ay nasa kamay na ngayon ni Yusuf Zoc. Kuwait. Samantala, sa labas ng katimugang gate ng Guard City Northwest,
tatlong Divine Emperor ang biglang lumitaw mula sa kung saan. Matapos suriin ang loob at labas ng lungsod, napagpasyahan nila na ginamit ng mga tulisan ang bow and arrow magic treasures upang tumusok pataas at basagin ang Protection City Array, kung saan ang lahat ng pinsala at casualty sa loob ng lungsod ay resulta ng mga shockwave ng mga magic treasure na ito. Kailangang kilalanin na ang mga eksperto sa antas ng Divine Emperor ay tunay na makapangyarihan at kahanga-hanga, nagawa nilang mahinuha ang sitwasyon noong panahong iyon mula lamang sa kanilang imbestigasyon sa lugar. Kung ganoon nga, ang mahiwagang kayamanan na ito ay tiyak na isa sa mga pinakadakilang kayamanan sa mga banal na instrumento. Kailan pa nagkaroon ng ganito kaalagang kayamanan ang mga bandido ng Breakback Mountain? Sabi ng isa sa mga mid-level na Divine Emperor. Masyado pang maaga para mag-isip-isip. Subaybayan muna natin ang kinaroroonan nila, mungkahi ng isa pang mid-level na Divine Emperor. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang bote na porselana, binuksan ang takip nito, at isang langaw na gawa sa berdeng sitaw ang lumipad palabas. Isa itong Green Spirit. Noong nasa lower realm pa, nang habulin ni Steven Goodman si Yusuf Zoc, ang mga langaw na kasing laki ng berdeng sitaw ang walang humpay na sumubaybay sa kanya gamit ang amoy. Kahit napatalon-talon siya sa pagitan ng mga eroplano, nagawa pa rin siyang maabutin ng mga green spirits. Ito ay isang kakaiba at napakatibay na nilalang, na sinasapian ng marami sa kaharian ng langit. Sige, kasabay ng mahinang suntok mula sa mid-level na Divine Emperor, nagsimulang lumipad ang Green Spirit sa labas ng lungsod, inaamoy ang mga bakas ng paa at amoy. Ilang sandali pa, ang Green Spirit ay nagpakawala ng isang umuugong na panginginig, pagkatapos ay nagsimula itong tumungo sa silangan. Nakarating na sila sa silangan, habulin ninyo. Nabuhayan ng loob ang tatlong banal na emperador at agad na sinundan ang berdeng espiritu pa silangan.